Ang hangin sa loob ng mansyon ng mga De Leon ay mabigat sa samyo ng mga mamahaling pabango at sa mga bulungang pinipilit itago sa likod ng mga pamaypay na yari sa pinya. Ang mga ilaw mula sa dambuhalang aranyang kristal ay nagbibigay liwanag sa bulwagan, kumikinang sa mga alahas ng mga bisita at sa pinakintab na sahig na gawa sa nara. Para sa lahat ang gabing iyon ay isang pagdiriwang ng kapangyarihan at yaman. Para kay Leah ito ay isang paalala ng kanyang ginintuang kulungan. Sa edad na 22, natutunan na ni Leah kung paano ngumiti kahit hindi abot sa kanyang mga mata, kung paano manahimik sa tamang pagkakataon at kung paano maging isang anino sa sarili niyang tahanan. Nakatayo siya malapit sa bintanang kapis, bahagyang nakatago, sa likod ng makapal na kurtinang pelus, pinagmamasdan ang mga taong nagpapaligsahan sa pagpapakita ng kanilang katayuan sa lipunan. Sa gitna ng bulwagan ang kanyang madrasta, na si Eileen, at ang kapatid sa labas na si Trisha ay parang mga reyna. Ang kanilang mga kasuotan ay kumikinang sa bawat galaw at ang kanilang mga tawa ay matamis, ngunit may talim. Mula pagkabata si Leah ang naging paborito nilang target, isang sisidlan ng kanilang inggit-galit at ng simpleng pagnanais na makaramdam ng higit na kapangyarihan. Leah, mahal, ang malambing na tawag ni Eileen habang papalapit kasunod si Trisha na may mapanuring ngiti sa labi. Kanina ka pa namin hinahanap, huwag ka namang magtago dyan. Humarap si Leah, pinanatiling kalmado ang kanyang ekspresyon. Inaalam ko lang po kung sapat ang hangin para sa mga bisita. Isang maliit na tawa ang kumawala kay Trisha. Huwag kang mag-alala, sapat na sapat ang hangin. Ang totoo, meron kaming napakagandang balita para sa'yo. Ang paraan ng pagbigkas niya sa salitang napakaganda ay may bahid ng panunuya. Nakaramdam ng malamig na kaba si Leah sa kanyang dibdib. Anong balita po iyon? Inayos ni Eileen ang isang kulot sa buhok, ni Leah isang kilos na dapat sana'y nagpapakita ng pagmamahal, ngunit para kay Leah ay isang babala. Alam namin na nahihirapan kang makahanap ng iyong lugar dito sa mataas na lipunan, anak. Kaya naman, gumawa kami ng paraan para magkaroon ka ng isang buhay na mas bagay sa iyong simpleng mga talento. Ang mga salitang yon ay parang maliliit na karayom na tumusok sa kanyang balat. Ang ilang bisitang malapit sa kanila ay biglang tumahimik, ang kanilang mga tainga ay handang makinig sa susunod na mangyayari. May ipinakilala sa amin ang iyong ama. Pagpapatuloy ni Eileen at itinaas niya ang kanyang boses upang mas marinig ng mga nakapaligid. Isang lalaking sa tingin namin ay perpekto para sa iyo. Isang taong may simpleng pamumuhay, isang taong hindi kahuhusgahan sa iyong kakulangan ng ambisyon. Bumilis ang tibok ng puso ni Leah. Hindi ko po kayo maintindihan. Ngumiti si Trisha, isang nangiting puno ng tagumpay. Ipinagkasundo ka na namin, Leah, sa isang hamak na manlililok ng kahoy mula sa isang malayong baryo. Ang anunsyo ay bumagsak sa bulwagan na parang isang malaking bato na inihulog sa isang tahimik na lawa. Narinig ni Leah ang mga mahihinang hagik-gik na pilit tinatakpan ng mga pamaypay. Naramdaman niya ang mga mapanuring tingin ng lahat, bawat isa ay tila nagagalak sa kanyang pagbagsak. Ang anak ng makapangyarihang Don Federico de Leon ipapakasal sa isang ordinaryong manggagawa. Isa itong eskandalong katakam-takam para sa kanila. Nanlamig ang buong katawan ni Leah. Ang kahihiyan ay kumalat sa kanyang dibdib, mainit at nakakasakal. Hindi. Mariin niyang sabi, ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may determinasyon. Hindi ninyo maaaring pagdesisyunan ng buhay ko ng ganito. At bakit hindi, tanong ni Eileen, ang kanyang lambing ay napalitan ng nagyayelong awtoridad. Wala kang ginawa, kundi bigyan kami ng kahihiyan. Ang iyong pagiging tahimik, ang iyong pagkahilig sa mga libro, sa halip na sa mga party,
Hindi ka isang De Leon. Ito na ang huling pabor na magagawa namin para sa iyo. Mula sa kabilang dako ng silid, lumapit ang kanyang ama, si Don Federico. Ang kanyang tindig ay matikas, ang kanyang mukha ay seryoso, at ang kanyang mga mata ay walang bahid ng anumang emosyon. Inaasahan ni Lia na ipagtatanggol siya nito, na ititigil ang kabaliwang ito. Ngunit ang mga salitang lumabas sa bibig nito ang tuluyang pumatay sa kanyang pag-asa. Ito ang pinakamainam, Lia, deklara ni Don Federico. Ang kanyang boses ay malalim at pinalsapat na para marinig ng lahat. Masyado ka nang nagdulot ng usap-usapan. Panahon na para gampanan mo ang isang responsibilidad. Ang lalaki ay marangal, kahit simple lang. Ang kasal ay magaganap sa lalong madaling panahon. Ang salitang responsibilidad ay tumama sa kanya na parang isang sampal. Responsibilidad ba o parusa? Ang kanyang ama, ang taong dapat sana'y kanyang tagapagtanggol, ay ang siyang nagtulak sa kanya sa bangin. Walang nagawa si Lia, kundi tumayo roon, habang ang balita ay mabilis na kumakalat sa buong bulwagan. Ang mga bulungan ay naging bukas na usapan. Naramdaman niya ang bigat ng bawat tingin, na para bang hubad na hubad siya sa kanilang lahat. Ngunit sa gitna ng matinding kahihiyan, may isang bagay sa loob niya na hindi pumayag na masira. Ang kanyang dignidad, ang tanging yaman na walang sino man ang maaaring kunin sa kanya. Huminga siya, nang malalim itinuwid ang kanyang likod at itinaas ang kanyang noo. Hindi niya sila bibigyan ng kasiyahang makita siyang umiyak. Hindi ngayong gabi. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad paalis sa bulwagan. Bawat hakbang ay mabigat, ngunit matatag. Ang kanyang pag-alis ay hindi isang pagsuko. Ito ay isang tahimik na paglaban. Pagdating niya sa kanyang silid, doon lamang niya hinayaang bumagsak ang kanyang katawan sa kama. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, ngunit walang luhang dumaloy. Ang sakit ay masyadong malalim para sa mga luha. Ang galit at kawalan ng pag-asa ay nag-uumpugan sa kanyang isipan. Ipinagkanulo siya ng sarili niyang pamilya. Itinapon na parang isang basahan. At bukas, darating ang lalaking magiging simbolo ng kanyang habambuhay na kahihiyan. Sino siya, isa bang magaspang na tao na nasilaw sa pera, o isang kaawa-awang kaluluwa na pumayag maging parte ng isang malupit na biro? Sa dilim ng kanyang kwarto, habang ang malalayong tunog ng musika at tawanan mula sa party ay umaabot pa rin sa kanya, naramdaman ni Lia ang isang matinding takot. Ngunit kasabay nito, isang maliit na ningas ng pagsuway ang nagsimulang umusbong sa kanyang puso. Maaaring kinuha nila ang kanyang pangalan, ang kanyang kinabukasan, ngunit hindi nila makukuha ang kanyang kaluluwa. Bukas haharapin niya ang lalaking ito. Haharapin niya ang bagong buhay na ito. At kahit anong mangyari, hindi siya magiging isang biktima. Ang gabi ng kanyang paghamak ay magiging simula ng kanyang pagbangon. Iyon ang isinumpa niya sa sarili, habang ang malamig na liwanag ng buwan ay gumuguhit sa sahig ng kanyang silid, isang tahimik na saksi sa kanyang nasirang puso at sa bakal na determinasyong isinilang mula rito. Hindi kinailangan ni Lia na maghintay ng matagal. Kinabukasan, habang ang sikat ng araw ay malamig at walang buhay na tumatagos sa mga bintana ng mansyon, ipinatawag siya sa salas. Nandoon na ang kanyang amang si Don Federico, ang madrastang si Eileen at ang kapatid na si Tricia. Nakabihis sila na tila may mahalagang panauhin, ngunit ang kanilang mga ngiti ay hindi abot sa kanilang mga mata. Isang huwes na may seryosong mukha ang tahimik na nakaupo sa isang silya naghihintay. Nakabihis si Lia ng isang simpleng bestidang kulay krema. Inayos niya ang sarili hindi para sa kanila, kundi para sa kanyang sarili. Ito ang kanyang baluti. Tumayo siya ng tuwid, ang kanyang mga kamay ay mahinahon na magkahawak sa kanyang harapan, isang postura ng dignidad
sa gitna ng nagbabadyang unos. Tamang-tama ang iyong pagdating, Lia, sabi ni Eileen na may pilit na tamis sa boses. Malapit nang dumating ang iyong mapapangasawa, siguraduhin mong magiging magalang ka. Isang mapanuyang ngamuang ngiti ang gumuhit sa labi ni Tricia. Oo nga naman, baka matakot pa siya sa'yo at tumakbo. Hindi sila pinansin ni Lia. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa malaking pintuan na gawa sa kahoy. Bawat segundo ng paghihintay ay parang isang oras. Inaasahan niyang makita ang isang lalaking magaspang ang kilos. Marahil ay mas matanda na may mga matang sakim na nakatingin sa yaman, nakaakibat ng pangalang De Leon. Iyon ang larawan na binuo niya sa kanyang isipan, isang halimaw na kukumpleto sa kanyang parusa. Nang sa wakas ay bumukas ang pinto, hindi isang halimaw ang pumasok. Ang lalaking tumayo sa bukana ng pinto ay matangkad at ang kanyang tindig ay matatag. Nakasuot siya ng simpleng barong Tagalog na malinis at maayos ang pagkakaplansa at ng isang itim na pantalon. Hindi mamahalin ang kanyang kasuotan, ngunit mayroon itong angking dignidad. Ang kanyang mga kamay ay malalaki at malakas mga kamay ng isang manggagawa, ngunit malinis ang mga ito. Ang kanyang buhok ay maikli at maayos na nakasuklay, ngunit ang pinakanagpatigil sa paghinga ni Lia ay ang kanyang mga mata. Kulay abo ang mga ito, malalim at kalmado, na tila nakikita ang lahat, ngunit hindi nang huhusga. Walang bakas ng pagkasabik takot o kasakiman sa mga iyon. Naramdaman ni Lia ang pagkadismaya mula kina Eileen at Tricia. Hindi ito ang taong inaasahan nila. Hindi ito mukhang madaling kontrolin o hamakin. Magandang umaga po. Bati ng lalaki, ang kanyang boses ay malalim at hindi nagmamadali. Bahagya siyang yumukod bilang paggalang una kay Don Federico, pagkatapos ay sa dalawang babae. Nang bumaling ang kanyang tingin kay Lia, isang kakaibang kislap ang dumaan sa kanyang mga mata. Hindi awa kundi pagkilala. Ako si Daniel, pagpapakilala niya. Nabasag ang katahimikan. Tumikhim si Don Federico. Daniel, ito si Lia, ang aking anak. Ang seremonya ay simple lamang. Pagkatapos nito, maaari na kayong umalis. Ang lamig sa boses ng kanyang ama ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Ang kasal ay ginanap nang walang bulaklak, walang musika, walang mga panauhing nagbubunyi. Tila isa lamang itong transaksyon sa negosyo, mabilis at walang emosyon. Tumayo si Lia sa harap ng huwes, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabagal at mabigat. Pinanatili niya ang kanyang tingin sa unahan, sa isang malayong punto, sa dingding takot, na kung titingnan niya si Daniel ay guguho ang lahat ng lakas na kanyang inipon. Lia De Leon, tinatanggap mo ba si Daniel bilang iyong asawa? Tanong ng huwes, ang kanyang boses ay walang sigla. Huminga ng malalim si Lia. Opo, tinatanggap ko. Sagot niya, ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. Ang bawat salita ay isang panata ng pagtanggap. Hindi sa kasal, kundi sa kanyang kapalaran. Daniel, tinatanggap mo ba si Lia De Leon bilang iyong asawa? Opo, tinatanggap ko. Ang sagot ni Daniel ay kalmado at malinaw, walang pag-aalinlangan. Sa gilid ng kanyang mga mata, naramdaman ni Lia ang pagtitig nito, isang titig na may kasamang respeto na hindi niya inaasahan. Tila nakikita nito ang bagyo sa likod ng kanyang katahimikan. Sa bisa ng batas kayo ay mag-asawa, nagbakasinin. Deklara ng huwes. Pagkatapos noon, mabilis siyang nagpaalam at umalis, na tila ayaw nang magtagal pa sa lugar na yon. Nakatayo lang doon, sina Lia at Daniel, dalawang estranghero na pinagbigkis ng isang malupit na kasunduan. Isang karwaheng simple, hindi ang marangyang karwahe ng pamilya ang naghihintay sa labas. Walang nag-abalang ihatid sila. Habang naglalakad si Lia palabas ng mansyon, hindi siya lumingon. Alam niyang kung gagawin niya iyon, baka hindi na niya mapigilan ang mga luhang nagbabadyang kumawala. Dinaanan niya ang kanyang pamilya,
na parang hindi sila umiiral. Nang pasakay na siya sa karwahe, narinig niya ang boses ni Tricia sadyang pinalakas para umabot sa kanya. Diyan nagtatapos ang buhay ng isang senyorita at nagsisimula ang buhay ng isang utusan. Ang mga salita ay parang latigo na humampas sa hangin. Napatigil si Leah, ang kanyang kamay ay nasa hawakan ng pinto ng karwahe. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang bagay na hindi inaasahan ang nangyari. Si Daniel, na tahimik na nakasunod sa kanya, ay huminto rin. Dahan-dahanan siyang lumingon, hindi sa buong katawan, kundi ang kanyang ulo lamang. At ang mga matang kalmado kanina ay nagbago. Isang nagyayelong tingin ang ipinukol niya kay Tricia. Isang tingin na matalim na parang punyal-puno ng tahimik na babala na nagpatindig sa balahibo ni Tricia. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig, ngunit ang mensahe ay malinaw na malinaw, isang salita pa, at may mangyayaring hindi mo magugustuhan. Natigilan si Tricia. Ang kanyang mapanuyang ngiti ay naglaho, napalitan ng pagkalito at isang bahagyang takot. Maging si Eileen ay naramdaman ang bigat ng titig na yon. Pagkatapos ng ilang segundo, ibinalik ni Daniel ang kanyang tingin sa harap. Ang kanyang ekspresyon ay bumalik sa dati nitong kahinahunan na para bang walang nangyari. Magalang niyang binuksan ang pinto para kay Leah. Pumasok si Leah sa loob ng karwahe, ang kanyang puso ay naguguluhan. Sumunod si Daniel at umupo sa tapat niya, nag-iwan ng sapat na espasyo sa pagitan nila. Ang karwahe ay nagsimulang umandar palayo sa mansyon, palayo sa buhay na kanyang kinalakihan. Ang katahimikan sa loob ay halos nakakabingi. Pinagmamasdan ni Leah ang mga kamay ni Daniel na nakapatong ng tahimik sa kanyang kandungan. Malalaki ang mga ito at may bakas ng mabibigat na trabaho, ngunit hindi magulo o nanginginig. Hindi ito ang mga kamay ng isang taong marahas, at lalong hindi ito ang mga kamay ng isang taong sunod-sunuran. Naalala niya ang nangyari kanina, kung paanong ang isang simpleng tingin mula sa lalaking ito ay nagpatikom sa bibig ng kanyang kapatid na si Tricia. Bakit niya yun ginawa? Hindi ba't siya ay binayaran o di kaya'y napilitan para maging kasangkapan ng kanilang pangaalipusta? Huminga ng malalim si Leah, sinusubukang basagin ang pader ng katahimikan. Ginoong Daniel. Panimula niya, ang kanyang boses ay mahina, ngunit sapat na para marinig sa loob ng masikip na sasakyan. Dahan-dahang lumingon si Daniel mula sa bintana. Ang kanyang mga mata ay muling dumapo kay Leah, kalmado at seryoso. "Daniel na lang," sagot niya. Tinitigan siya ni Leah ng diretso. "Alam mo ba kung anong klaseng sitwasyon ang pinasok mo? Alam mo ba na ang kasal na ito ay isang biro para sa kanila? Isang paraan para parusahan ako." Hindi kumurap si Daniel. Wala ni katiting na pagkagulat o hiya sa kanyang mukha. Alam ko ang sapat, sagot niya sa isang boses na mababa at matatag. "At nandito ako sa sarili kong kagustuhan." Natigilan si Leah. Sariling kagustuhan. Bakit ang isang lalaking may ganyang tindig ay kusang loob na papasok sa isang hiya? Bakit, tanong niya, ang kanyang noo ay kumunot sa pagkalito? Bakit mo tatanggapin ang isang bagay na ganito kababa? Nanatili ang tingin ni Daniel sa kanya ng ilang sandali. Tila binabasa ang takot at pagdududa sa likod ng matapang na mukha ni Leah. "Hindi ako narito para hamakin ka, Leah," sabi niya, at ang paggamit niya sa pangalan nito ay may kakaibang bigat. At kahit hindi mo pa nakikita ngayon, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Hindi na nakasagot si Leah. Masyadong maraming misteryo sa lalaking ito. Masyadong maraming anino sa likod ng kanyang mga mata, ngunit wala ni isa man doon ang tila malupit. Ang karwahe ay nagpatuloy sa pagbaybay sa mga kalsada. Unti-unting nagbago ang tanawin sa labas. Mula sa malalawak at malilinis na kalsada ng distrito ng mga mayayaman, pumasok sila sa mas masisikip at maingay na mga kalye.
Ang tunog ng mga gulong sa makinis na bato ay napalitan ng maingay na pagkalog sa hindi pantay na daan. Napahawak si Leah sa gilid ng upuan nang dumaan ang karwahe sa isang lubak. Sa bawat pag-alog, nagkadikit ang kanilang mga balikat o tuhod ng panandalian at sa bawat pagkakataon, mabilis na umiiwas si Leah, tila napapaso. Nanatili namang tahimik si Daniel, nakatingin muli sa labas, binibigyan siya ng respeto at espasyo kahit sa loob ng masikip na sasakyan. Ang Maynila ay nanatiling parehong lungsod, ngunit hindi para kay Leah. Ang kanyang mundo ay lumiit sa loob ng maliit na sasakyang yon, sa anino ng isang hindi inaasahang kasal at sa presensya ng isang lalaking ang katahimikan ay mas nakakagulo ng isip kaysa sa kalupitan ng kanyang pamilya. Nang sa wakas ay huminto ang karwahe, sumilip si Leah sa bintana. Ang lugar ay hindi marumi, ngunit ito ay hamak. Masisikip ang mga bahay na gawa sa bato at kahoy. Ang mga bintana ay maliliit at ang mga kurtina ay mukhang ilang ulit ng nilabhan at tinahi. Walang mga aranyang kristal dito, walang mga hardin na puno ng imported na bulaklak. Mayroon lamang mga totoong buhay, mga taong naglalakad na may bitbit na mga basket, mga batang naghahabulan sa kalsada. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ni Leah na siya ay hubad sa proteksyon ng kanyang apelyido. Dito hindi siya si Leah de Leon. Dito siya ay isa lamang babaeng nawalan ng lahat. Binuksan ni Daniel ang pinto ng karwahe at bumaba. Inilahad niya ang kanyang kamay patungo kay Leah. "Hayaan mong tulungan kita," sabi niya sa malambot na tono. Nag-alinlangan si Leah ng isang segundo. Tinitigan niya ang kamay ni Daniel malakas. Bukas naghihintay. Huminga siya ng malalim at inilagay ang kanyang kamay sa palad nito. Ang init ng balat ni Daniel ay tumagos sa kanyang guwantes, isang init na nagdulot ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Inalalayan siya nito, pababa ng may pag-iingat, na parang siya ay gawa sa babasaging porselana. Nakatayo na sila ngayon sa harap ng isang dalawang palapag na istruktura. Sa ibaba ay isang malawak na paggawaan na may nakabukas na malaking pinto. Sa itaas ay ang bahay. Sa gilid ng pinto may isang maliit na karatula na gawa sa kahoy kung saan nakaukit ang isang detalyadong imahe ng isang anghel at paitang tanda ng kanyang hanapbuhay. "Ito ang iyong magiging tahanan ngayon," bulong ni Daniel habang pinagmamasdan siya ng may paggalang. Humakbang si Leah papalapit sa pintuan. Ang amoy ng barnis, sariwang kahoy at langis ay sumalubong sa kanya. Hindi ito mabaho. Sa katunayan, mayroon itong amoy ng lupa at kasipagan. Sumilip siya sa loob. Nakita niya ang mga nakatambak na kahoy sa isang sulok, ang mga mesa na puno ng mga paet at martilyo na maayos na nakahanay. Lumingon siya kay Daniel na nakatayo sa kanyang likuran, hindi masyadong malapit para hindi siya masakal, pero hindi rin masyadong malayo. "Hindi ito palasyo," dagdag ni Daniel, tila binabasa ang kanyang isip. "Maliit lang ito, pero dito walang manghuhusga sa'yo." Tiningnan ni Leah ang maalikabok na kalsada, ang simpleng karatula, at ang lalaking ito na puno ng misteryo. Ang kanyang mansyon, ang kanyang mga damit, ang kanyang mga libro, lahat ay nasa nakaraan na. Ito ang kanyang realidad. Isang paggawaan ng kahoy, isang asawang estranghero. Pumasok siya sa loob at sa bawat hakbang, naramdaman niya ang bigat ng katotohanan na dumadagan sa kanyang balikat. Wala nang atrasan. Ang pintuan ng kanyang dating buhay ay naisara na. At ang tanging bukas na pinto ay ang nasa harap niya ngayon, isang pinto patungo sa isang buhay na hindi niya pinili, kasama ang isang lalaking hindi niya kilala. Ang unang gabi ni Leah sa bago niyang tahanan ay dumaan ng tila isang panaginip na gising. Hindi siya nakatulog ng maayos, sa makitid na katreng kawayan, sa maliit na silid, sa itaas na ninibago, sa tunog ng mga kuliglig na pumalit sa musika ng orkestra, at sa amoy ng lumang kahoy
na pumalit sa samyo ng mga bulaklak sa mansyon. Kinabukasan nagising siya sa tunog ng isang ritmikong pagkatok, hindi sa pinto, kundi mula sa ibaba. Bumangon siya, inayos ang kanyang buhok at ang suot na simpleng damit pambahay na dala niya mula sa kanyang kaunting kagamitan. Pagbaba niya ng hagdan ng kahoy, tumambad sa kanya ang mundo ni Daniel. Ang paggawaan sa ibaba ay punong-puno ng liwanag na nagmumula sa malalaking bintanang nakabukas. Ang hangin ay amoy supot ng kahoy at matapang na barnis. Sa gitna ng silid nakaupo si Daniel sa isang mababang bangkito, nakayukos harap ng isang malaking tipak ng kahoy. Hawak niya ang isang paet at maso, at bawat pukpok ay may tiyak na direksyon at lakas. Nakatayo lang si Leah sa may paanan ng hagdan, pinagmamasdan siya. Iba ang Daniel na ito sa Daniel na nakasuot ng barong kahapon. Ngayon, nakasuot siya ng isang lumang kamiseta na may bahid ng pawis at alikabok, at ang kanyang mga braso ay banat na banat sa bawat galaw. May katahimikan sa kanyang pagtatrabaho na tila isang uri ng panalangin. Sa paligid ay nakahanay ang mga santo, mga estatwa ng mga anghel at birhen na may mga matang tila buhay na nakatingin kay Leah. "Gising ka na pala," sabi ni Daniel nang hindi lumilingon, tila nararamdaman ang presensya niya. Itinigil niya ang pagpukpok at inilapag ang mga kasangkapan. "Magandang umaga," bati ni Leah, medyo nahihiya pa. Lumapit siya ng kaunti. "Anong ginagawa mo?" "Isang San Miguel," sagot ni Daniel, tinutukoy ang arkanghel na tinatapos niya. May nagpagawa nito mula sa kabilang bayan. Tumingin si Leah sa paligid. Malinis ang lugar, maayos ang pagkakasansa ng mga kagamitan. "Daniel, hindi ako pwedeng tumunganga lang dito buong araw. Hindi ako sanay na walang ginagawa." Tumingin sa kanya si Daniel, ang mga kilay ay bahagyang nagsalubong. "Hindi mo kailangang magtrabaho, Leah. Tungkulin kong ibigay ang pangangailangan mo." Umiling si Leah, naramdaman ang pag-init ng kanyang pisngi. "Hindi ako isang palamuti, Daniel. Sa mansyon wala akong karapatang kumilos. Wala akong boses. Dito gusto kong maging kapaki-pakinabang. Gusto kong patunayan sa sarili ko at sa pamilya ko na kaya kong mabuhay ng marangal." Nagkatitigan sila ng ilang sandali. Nakita ni Daniel ang determinasyon sa mga mata ng dalaga, isang apoy na pilit na pinapatay ng kanyang pamilya, ngunit ngayon ay pilit na sumisiklab. Huminga ng malalim si Daniel at tumayo. Kumuha siya ng isang piraso ng kahoy na may magaspang na ibabaw at isang piraso ng liha. "Kung yan ang gusto mo," sabi niya, iniaabot ang mga gamit. "Magsisimula tayo sa simple. Kailangan mong pakinisin ang base na ito. Ang kahoy ay may sariling daloy, Leah. Huwag mong labanan ang hibla, sundan mo ito." Tinanggap ni Leah ang kahoy. "Gagawin ko." Nagsimulang magtrabaho si Leah sa isang sulok. Noong una, masakit sa kamay ang magaspang na liha. Ang kanyang mga daliri, na sanay sa paghawak ng libro at pagbuburda ay naninibago sa tigas ng kahoy. Ngunit pinilit niyang huwag dumaing. Gusto niyang ipakita kay Daniel na hindi siya isang manikang babasagin. Lumipas ang ilang oras. Tahimik silang nagtrabaho, ang tanging tunog ay ang shhh ng liha ni Leah at ang tuktok ng paet ni Daniel. May kapayapaan sa ganoong gawain na hindi pa nararanasan ni Leah kailanman. Bandang tanghali, biglang bumukas ang pinto ng paggawaan. Isang babaeng nasa huling bahagi ng 50 anyos ang pumasok ng walang pasabi. May dala itong isang kaldero at ang kanyang mga mata ay matatalas na parang mga mata ng agila na naghahanap ng biktima. "Daniel." Tawag ng babae, ang boses ay matinis at puno ng awtoridad. Napahinto si Daniel at napangiti ng tipid. "Aling Consuelo, napadalaw kayo." Si Aling Consuelo, ang kapitbahay na nagmamay-ari ng karinderya sa tapat, ay lumapit at ipinatong ang kaldero sa mesa. "Nagdala ako ng sinigang. Alam kong hindi ka marunong magluto ng matinong ulam." Mabilis na lumipat ang tingin ng matanda kay Leah na napatayo sa kanyang pwesto.
puno ng alikabok ang kamay at damit. At ito na pala ang asawa, sabi ni Aling Consuelo habang sinusuri si Lia mula ulo hanggang paa. Ang sabi sa palengke ay isang anak mayaman ang nakuha mo. Mukhang totoo nga. Tingnan mo ang kutis, parang hindi pa nasisikatan ng araw. Naramdaman ni Lia ang pagnanais na yumuko sa hiya, ngunit pinigilan niya ang sarili. Ako po si Lia. Ikinagagalak ko po kayong makilala. Lia, ulit ni Aling Consuelo na parang tinitimbang ang pangalan sa kanyang dila. Mabigat na trabaho ang pagiging asawa ng isang manlililok, Hija. Hindi ito nadadaan sa ganda lang. Marunong ka bang maglaba? Mamalengke maglinis ng bituka ng isda? Bago pa makasagot si Lia, nagsalita si Daniel. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may halong babala. Si Lia ay mabilis matuto, Aling Consuelo, at nagtutulungan kami dito. Tinitigan ni Aling Consuelo si Daniel pagkatapos ay binalikan ng tingin si Lia. Sa huli tumango ang matanda. Tingnan natin kung hanggang kailan tatagal ang kinis ng mga kamay na yan. O siya, kainin nyo na yang dala ko bago lumamig. Aalis na ako, may mga customer pa ako. Nang makaalis ang matanda, na pabuntong hininga si Lia. Mukhang hindi ako gusto ng mga kapitbahay mo. Hindi sa ayaw kanya, paliwanag ni Daniel habang naghahanda ng mga plato. Si Aling Consuelo ay prangka lang. Sa lugar na ito, ang respeto ay hindi ibinibigay dahil sa apelyido. Ito ay inaani sa pamamagitan ng gawa. Ang mga salitang yon ay tumatak sa isip ni Lia. Pagkatapos nilang kumain, bumalik siya sa kanyang trabaho nang may mas matinding sigasig. Binilisan niya ang pagliliha, diniinan ang bawat kiskis. Gusto niyang patunayan kay Aling Consuelo at higit sa lahat kay Daniel na kaya niya. Dahil sa kanyang pagmamadali at kawalan ng ingat, isang aksidente ang nangyari. Ang kanyang daliri ay dumulas at tumama sa isang matalim na bahagi ng kahoy na hindi pa napapakinis. Isang matinis na singhap ng sakit ang kumawala sa bibig ni Lia. Agad na binitawan ni Daniel ang kanyang paet at mabilis na lumapit sa kanya. Lia, anong nangyari? Hawak ni Lia ang kanyang hintuturo na ngayon ay may tumutulo ng dugo. Isang malaking salubsob, isang tinik ng kahoy ang bumaon ng malalim sa kanyang malambot na balat. Ang sakit ay matindi at tumitibok. Wala ito maliit na sugat lang. Sabi ni Lia, sinusubukang itago ang kanyang kamay, nahihiya sa kanyang kapalpakan. Huwag kang makulit patingin. Utos ni Daniel, ngunit ang kanyang boses ay hindi galit, kundi puno ng pag-aalala. Hinawakan ni Daniel ang kamay ni Lia. Ang kanyang mga palad ay magaspang at mainit, isang matinding kaibahan sa makinis at malamig na kamay ni Lia. Napatigil si Lia sa paghinga dahil sa biglaang lapit nila sa isa't isa. Naamoy niya ang pawis at kahoy mula kay Daniel, isang amoy na panlalaki at nakakahilo. Dahan-dahang itinaas ni Daniel ang kamay niya sa liwanag. Malalim ito. Bulong niya. Kumuha siya ng isang maliit na tiyani at malinis na tela mula sa kanyang kahon ng gamot. Hinga ng malalim, sabi ni Daniel. Tumingin siya sa mga mata ni Lia sandali bago ibinalik ang atensyon sa sugat. Mabibigla ka ng kaunti. Sa isang mabilis at eksaktong galaw, hinugot ni Daniel ang salubsob. Napapikit si Lia at napahigpit ang hawak sa braso ni Daniel. Ngunit hindi siya sumigaw. Agad na dinampian ni Daniel ng tela ang sugat upang pigilan ang dugo. Nanatili silang ganoon ng ilang sandali. Hawak ni Daniel ang kamay ni Lia habang si Lia ay nakahawak sa braso ni Daniel. Ang katahimikan sa paggawaan ay naging mabigat, puno ng isang uri ng kuryente na hindi nila mapangalanan. Nakatingin si Daniel sa kanya at sa unang pagkakataon, napansin ni Lia ang mga gintong batik sa kulay abong mga mata nito. Ang lalaking ito na kanina lang ay parang bato sa tigas, ay may taglay na lambing at pag-iingat na taliwas sa kanyang magaspang na anyo. Binitawan ni Daniel ang kanyang kamay nang marahan, tila napasurin sa init ng kanilang balat.
Tumikhim ito at umatras ng bahagya binabasag ang tensyon na namuo sa pagitan nila. Hugasan mo na yan at lagyan ng benda. Sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay bahagyang paos at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang mga kamay ng isang artisano ay ang kanyang buhay, Lia. Huwag mong hayaang masira ang mga ito nang dahil lang sa pagmamadali. Tumango si Lia, hawak ang kanyang sugatang daliri sa tapat ng kanyang dibdib kung saan ang puso niya ay tumitibok ng mabilis at malakas. Salamat, bulong niya. Bumalik si Daniel sa kanyang bangkito at muling kinuha ang paet, ngunit napansin ni Lia na ilang sandali ring naging tulala ito sa kawalan ng kanyang mga balikat ay tila bumigat bago niya muling sinimulan ang pagpukpok sa kahoy. Lumipas ang maghapon at dumating ang gabi, dala ang katahimikang binabasag lamang ng malayong tahol ng aso at huni ng mga insekto. Pagkatapos ng isang tahimik na hapunan, kung saan ang mga sulyap ay mabilis na iniiwas, umakyat na si Lia sa kanyang silid. Pagod ang kanyang katawan, ngunit gising na gising ang kanyang diwa. Ang imahe ng mga mata ni Daniel ang pag-aalala doon, at ang init ng kanyang hawak ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Madaling araw na nang magising si Lia dahil sa matinding uhaw. Bababa sana siya upang kumuha ng tubig sa banga sa kusina nang makarinig siya ng mahihinang kaluskos mula sa paggawaan sa ibaba. Hindi ito ang tunog ng paet o maso. Ito ay tunog ng isang bagay na hinihila ng maingat. Dahan-dahan siyang lumapit sa hagdanan, ang kanyang mga paa ay walang likhang ingay sa sahig. Ang ilaw ng lampara sa ibaba ay aandap-andap, nagbibigay ng mahahabang anino sa dingding na tila sumasayaw na mga multo. Sumilip siya sa pagitan ng mga barandilya, pinipigilan ang kanyang paghinga. Nakita niya si Daniel. Hindi ito nagtatrabaho. Nakaluhod ito sa pinakasulok ng paggawaan sa likod ng mga nakatambak na tabla kung saan madilim at tago. May tinuklap itong isang piraso ng sahig na kahoy. Nanlaki ang mga mata ni Lia. Mula sa butas sa ilalim ng sahig, inilabas ni Daniel ang isang lumang kahong bakal. Kinakalawang na ito sa mga gilid at mukhang mabigat. Walang susi, ngunit binuksan ito ni Daniel gamit ang isang bihasang pihit sa kandado. Hindi makita ni Lia ang laman mula sa kanyang pwesto, ngunit nakita niya nang malinaw ang mukha ng kanyang asawa sa ilalim ng maputlang liwanag ng lampara. Ang kalmadong mukha ni Daniel na nakasanayan niya ay naglaho. Napalitan ito ng isang ekspresyon ng matinding lungkot, hinaluan ng puot at isang malalim na pagod. Tinitigan ni Daniel ang laman ng kahon na parabang nakatingin ito sa isang alaala na nais na niyang ibaon, ngunit hindi niya magawa. Kumuha ito ng isang piraso ng papel mula sa loob, binasa ito ng mabilis, at pagkatapos ay nilamukos ang kamao sa ibabaw ng kahon. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumitaw sa tindi ng pagpigil sa emosyon. Umatras si Lia nang walang ingay, ang kanyang puso ay kumakalabog sa kanyang lalamunan na parang tambol. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang silid at naupo sa gilid ng kama. Nanginginig ang mga kamay. Akala niya ay isang simpleng manlililok lang ang kanyang napangasawa, isang lalaking payapa at walang ambisyon. Ngunit sa nakita niya ngayong gabi, sa bigat ng tingin ni Daniel sa kahong bakal na yon, napagtanto ni Lia ang isang katotohanang nagpatindig ng kanyang balahibo. Si Daniel ay nagtatago ng isang lihim. At sa dilim ng kanyang mga mata kanina, tila ang lihim na yon ay mas mabigat, mas mapanganib, at mas madilim kaysa sa anumang itinatago ng pamilyang tumalikod sa kanya. Nahiga si Lia, dilat ang mga mata sa dilim, habang sa ibaba ay narinig niya ang mahinang langit-ngit ng sahig na ibinabalik sa dati, itinatago muli ang nakaraan sa ilalim ng kanilang mga paa. Ang umaga ay sumapit na may dalang init na agad na kumapit sa balat. Iba ito sa umaga sa mansyon kung saan ang hangin ay laging presko
at amoy sampagwita. Dito sa San Nicolas, ang hangin ay amoy usok ng kahoy, pinatuyong isda, at pawis ng mga taong maagang gumising upang makipagbuno sa buhay. Alis ako para mamalengke, sabi ni Daniel habang isinusuot ang kanyang sombrerong buri. Nakasuot siya ng simpleng kamiseta at pantalon na itinupi hanggang binti upang hindi marumihan ng putik. Babalik ako bago magtanghali. Si Leah, nakasalukuyang nagpupunas ng mesa, gamit ang isang basahan ay napatigil. Tumingin siya kay Daniel pagkatapos ay sa labas ng bintana, kung saan makikita ang abalang kalsada. Sasama ako, sabi ni Leah. Natigilan si Daniel. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. Nakasuot si Leah ng pinakasimple niyang bestida, isang asul na saya na walang burda, ngunit sa gitna ng kapaligirang iyon, mukha pa rin siyang isang prinsesa na naligaw sa kuta ng mga magbubukid. Ang kanyang balat ay masyadong maputi, ang kanyang tindig ay masyadong tuwid. Leah, panimula ni Daniel sa boses na nagbababala. Ang palengke ay hindi lugar para sa'yo. Maputik doon, maingay at siksikan. Hindi ka sanay sa ganoon. Tinaas ni Leah ang kanyang baba. Isang kilos ng katigasan ng ulo na namanan niya sa kanyang ama. Kung kakain ako ng pagkain galing doon, dapat matuto rin akong bumili noon. At saka hindi ba sabi mo, ay nagtutulungan tayo dito? Paano ako matututo kung ikukulong mo lang ako sa bahay na ito? Bumuntong hininga si Daniel. Alam na wala siyang laban sa determinasyon ng asawa. Sige, pero dumikit ka lang sa akin. Huwag kang hihiwalay. Ang palengke ng San Nicolas ay isang buhay at humihingang nilalang. Pagpasok pa lang nila, sinalubong na sila ng isang pader ng ingay mga tindera na sumisigaw ng presyo ng isda, mga manok na pumuputak at mga kargador na sumisigaw ng tabi-tabi. Habang may pasa na mga sako ng bigas, ang amoy ay isang matapang na halo ng malansang isda, sariwang karne at nabubulok na gulay sa mga kanal. Napahawak si Leah sa laylayan ng kanyang palda, sinusubukang iwasan ang maitim na putik sa sahig, ngunit imposible ito. Sa bawat hakbang nararamdaman niya ang lagkit na kumakapit sa kanyang mga sapin sa paa. Nakaramdam siya ng hilo sa dami ng tao, ngunit pinilit niyang huwag ipahalata. Si Daniel ay gumagalaw sa gitna ng kaguluhan ng may natural na ritmo. Alam niya kung saan iiwas. Alam niya kung sino ang babatiin. 3 kilo ng bigas, Mang Tonyo, sabi niya sa isang matandang tindero, nag-aabot ng bayad nang hindi na nagtatanong ng presyo. Ngunit hindi nagtagal na pansin ni Leah na nagbabago ang ihip ng hangin. Habang naglalakad sila, ang ingay sa paligid ay tila humuhupa, napapalitan ng mga bulungan. Naramdaman niya ang mga matang nakatusok sa kanyang likuran. Siya ba yun? Narinig niyang bulong ng isang babae sa gilid. Oo, ang anak ni Don Federico, ang bagsak presyo na senyorita. Nanigas si Leah. Bagsak presyo. Ang salitang yon ay parang sampal. Nagpatuloy sila sa paglalakad papunta sa seksyon ng mga isda. Dito ang amoy ay mas matapang at ang sahig ay mas basa. Isang grupo ng mga kababaihan, mga tindera at mamimili ang nagkukumpulan sa tapat ng isang pwesto. Nang makita nila si Leah, nagkatinginan sila at nagngitian ng makahulugan. Ang pinakamatanda sa kanila, isang babaeng may malaking peklat sa braso at ngiping namumula sa nganga, ay sadyang nilakasan ng boses. Naku, ang hirap talaga kapag ang manika ay dinala sa putikan, sabi ng babae habang nagkakatay ng bangus ng marahas. Takot madumihan ng mga paa. Siguro pati ang paghawak ng walis ay hindi niyan alam. Nagtawanan ang mga kasama niya. Baka nga pati ang paghiwa ng sibuyas iiyaakan niyan eh. Sayang lang ang ganda kung walang silbi sa kusina. Yumuko si Leah, nararamdaman ng init na umaakyat sa kanyang pisngi.
Gusto niyang sumagot, gusto niyang sabihin na marunong siyang magbasa ng Latin at tumugtog ng piano. Ngunit sa lugar na ito, walang halaga ang mga iyon. Dito ang halaga ng babae ay nasusukat sa kalyo ng kanyang kamay. Huminto si Daniel sa tapat ng pwesto ng babaeng nagsalita. Akala ni Leah ay bibili lang ito ng isda, ngunit nanatili itong nakatayo, doon nakatingin, nang diretso sa mata ng tindera. Tumahimik ang tawanan. Pabili ng 2 kilong bangus. Sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim. Yung sariwa, hindi yung bulok katulad ng ugali ng iba dyan. Natigilan ng tindera. Ang mga kasama niya ay napasinghap. Aba Daniel, sagot ng babae medyo napahiya ngunit matapang pa rin. Nagsasabi lang naman kami ng totoo. Tingnan mo nga iyang asawa mo, parang mahihimatay sa amoy ng lansa. Bagay ba siya dito? Baka pabigat lang siya sa'yo. Dahan-dahang lumingon si Daniel kay Leah. Nakita niya ang pamumula ng mga mata nito, ang panginginig ng mga labi, na pilit pinipigilan ng iyak. Pagkatapos humarap siya muli sa mga babae. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagtaas ng kamay. Ibinaba niya lang ang kanyang bayong at humakbang ng 1 beses palapit sa pat para maramdaman ng mga ito ang kanyang tangkad at ang lakas na nakatago sa kanyang katawan. Ang pangalan niya ay Leah, sabi ni Daniel. Ang bawat pantig ay malinaw at mabigat. Hindi siya manika, hindi siya palamuti, siya ay asawa ko. Tiningnan niya ang bawat isa sa mga babae, ang kanyang kulay abong mga mata ay tila yelo na tumatagos sa kanila. Dito sa palengke akala ko ay marunong tayong tumingin sa tao at hindi sa suot nila. Nagkamali pala ako. Ang tunay na walang silbi ay yung mga taong walang ginawa kundi manghila ng iba pababa para lang umangat ang pakiramdam nila. Walang nakasagot. Ang katahimikan ay nakakabingi sa gitna ng maingay na palengke. Maging ang tindera na kanina ay matapang, ay napayuko at nagkunwaring abala sa pag-aayos ng paninda. Kinuha ni Daniel ang bayong. Tara na, Leah. Inilahad niya ang kanyang kamay, hindi para alalayan si Leah, dahil mahina ito, kundi bilang isang pag-aalok ng proteksyon. Kinuha iyon ni Leah, at sa pagkakataong yun, hindi na siya nahihiya. Naglakad sila palayo sa mga tsismosa. Ang kamay ni Daniel ay mahigpit at mainit sa kanyang palad. Habang naglalakad sila pa uwi, hindi agad nagsalita si Leah. Ang puso niya ay puno ng magkahalong emosyon, kahihiyan sa nangyari at pagkamangha sa ginawa ni Daniel. Sa mansyon ng kanyang ama ay hindi kailanman siya ipinagtanggol. Hinahayaan lang siya nitong insultuhin nina Eileen at Trisha. Pero ang lalaking ito, ang simpleng manlililok na ito, ay hinarap ang buong palengke para sa kanyang pangalan. Salamat, bulong ni Leah habang naglalakad sila sa isang tahimik na eskinita na malayo na sa gulo ng palengke. Hindi tumingin si Daniel, pero naramdaman ni Leah ang bahagyang pagpisil nito sa kanyang kamay. Hindi mo kailangang magpasalamat. Walang sino man ang may karapatang tapakan ka, Leah. Kahit pagaling sila sa putikan o sa palasyo, napatingin si Leah sa profile ni Daniel. Ang panga nito ay matigas, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa daan. Sino ba talaga siya? Paano nagkaroon ng ganitong klaseng dignidad at tapang? Ang isang taong dapat sana ay yuko ang ulo sa lipunan. Malapit na sila sa kanilang bahay nang biglang huminto si Daniel. Ang paghinto niya ay hindi dahan-dahan. Ito ay biglaan na, para bang may bumunggo sa kanya. Naramdaman ni Leah ang paninigas ng braso nito. Daniel, tanong ni Leah nagtataka. Sinundan niya ang tingin ng asawa. Sa kabilang kanto, malapit sa isang poste ng ilaw, may nakatayo na isang lalaki. Hindi ito taga roon. Kitang-kita iyon sa kanyang kasuotan. Nakasuot ito ng traje de lana na kulay tsokolate, may hawak na baston na may ulong pilak at nakasuot ng mamahaling sapatos na balat. Ang lalaki ay nakatayo sa tabi ng isang magarang kalesa
na hinihila ng isang purong kabayo. Ngunit hindi ang yaman ng lalaki ang nakakatakot. Ito ay ang paraan ng pagtingin niya kay Daniel. Nakatitig ang estranghero kay Daniel na may halong gulat at isang nakalulokong ngiti na unti-unting gumuguhit sa kanyang labi. Tila nakakita siya ng isang multo na matagal na niyang hinahanap. Itinaas ng lalaki ang kanyang baston at bahagyang itinuro si Daniel parang isang pagbati o isang pagbabanta. Mabilis na tumalikod ang lalaki nang magtama ang paningin nila ni Leah. Ngumisi ito nang nakakakilabot isang ngiti ng taong nakatuklas ng isang mahalagang lihim bago mabilis na sumakay sa naghihintay na kalesa. Sa isang kumpas ng latigo, humarurot ang kabayo, nag-iiwan ng alikabok sa hangin. Naramdaman ni Leah ang panlalamig ng kamay ni Daniel. Ang higpit ng hawak nito kanina na nagbibigay sa kanya ng lakas ay napalitan ng bahagyang panginginig. Tumingala siya sa asawa. Ang mukha ni Daniel ay namumutla, tila nawalan ng dugo, at ang kanyang mga panga ay nagngangalit sa tindi ng pagkakuyom. Ang kalmadong maskara na lagi niyang suot ay nabasag at sa likod nito ay nakita ni Leah ang isang emosyon na hindi pa niya nakikita sa kanya kailanman takot. Daniel, tawag ni Leah, puno ng pag-aalala. Hinawakan niya ang braso nito para kunin ang atensyon. Sino yon? Kilala mo ba siya? Hindi sumagot si Daniel agad. Nakatitig pa rin ito sa direksyon kung saan nawala ang kalesa na para bang nakikita pa rin niya ang anino ng estranghero sa usok at alikabok. Ang kanyang paghinga ay mababaw at mabilis. Ilang segundo ang lumipas bago siya kumurap at dahan-dahang bumaling kay Leah. Ang takot sa kanyang mga mata ay mabilis niyang itinago sa likod ng pamilyar na pader ng katahimikan, ngunit huli na ang lahat. Nakita na ni Leah ang lamat. Wala iyon. Sagot ni Daniel, ngunit ang kanyang boses ay garalgal at malayo. Isang multo lang. Multo ulit ni Leah, hindi naniniwala. Daniel, nakita ko kung paano kanya tingnan. At nakita ko kung paano ka natakot. Huwag kang magsinungaling sa akin. Bumuntong hininga si Daniel at iniwas ang tingin. Hinigpitan niya ang hawak sa bayong, ang kanyang mga buko ay namuti. Tara na Leah, umuwi na tayo. Mainit na ang araw. Mabilis siyang naglakad, halos hinihila na si Leah. Kung kanina ay naglalakad sila ng may dignidad para harapin ang mga mapanghusgang mata ng mga tao sa palengke ngayon, ay naglalakad sila na parang mga takas na naghahanap ng mapagtataguan. Sumunod si Leah, ang kanyang isipan ay puno ng mga tanong. Ang init ng tagumpay na naramdaman niya kanina laban sa mga tsismosa ay naglaho na palitan ng isang malamig na kaba. Habang binabagtas nila ang daan, pauwi hindi na muling nagsalita si Daniel. Ngunit sa bawat lingon ni Leah sa kanyang asawa, nakikita niya ang paninigas ng panga nito at ang pagiging alerto ng kanyang mga mata na tila sa bawat kanto ay may naghihintay na panganib. Pagpasok nila sa kanilang tahanan, mabilis na isinara ni Daniel ang pinto at ikinandado ito 3 beses na pihit isang bagay na hindi niya ginagawa sa tanghali. Napatingin si Leah sa likod ng nakasarang pinto. Sa labas ang araw ay maliwanag pa rin, ngunit sa loob ng bahay na yon, biglang dumilim ang paligid. Ang anino ng estranghero sa kanto ay tila sumunod sa kanila hanggang sa loob at naramdaman ni Leah na ang tahimik na buhay na nagsisimula pa lang nilang buuin ay nasa bingit na ng isang malaking panganib na hindi niya naiintindihan. Kinabukasan ang hangin sa loob ng talyer ay mabigat at puno ng hindi maipaliwanag na kaba. Si Daniel nakaraniwang kalmado at pulido, kung magtrabaho ay tila balisa. Ilang beses nang dumulas ang kanyang paet habang tinatapos ang pakpak ng isang anghel, bagay na hindi niya kailanman ginagawa. Bawat kaluskos sa labas ang tahol ng aso ang dadaan. Nakalesa ay nagpapahinto sa kanya ang kanyang mga mata ay mabilis na dudako sa bintana na para bang may inaabangang panganib. Si Leah naman ay tahimik na nag-aayos ng mga barnis sa estante
ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa asawa. Ang imahe ng takot sa mukha ni Daniel kahapon ay nakaukit sa kanyang isipan. Bandang 3:00 ng hapon, ang kinatatakutan ni Daniel ay dumating. Narinig nila ang paghinto ng isang karwahe sa tapat mismo ng kanilang pintuan. Hindi ito ang karaniwang kalesa na dumadaan sa San Nicolas. Ang tunog ng mga bakal na sapatos ng kabayo sa sementadong kalsada ay mabibigat at ritmiko, tanda ng isang hayop na may mataas na lahi. Nanigas si Daniel. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga gamit sa mesa. Ang kanyang mga balikat ay tumigas handa sa isang laban. Bumukas ang pinto ng walang katok. Pumasok ang isang lalaki. Siya rin ang lalaking nakita nila sa kanto kahapon. Ngayong nasa loob na siya ng hamak na talyer, mas lalong lumutang ang kanyang kayamanan at ang hangin ng pagmamataas na dala niya. Ang kanyang talyadong traje ay walang ni isang gusot at ang kanyang sapatos na balat ay makintab na parang salamin, isang insulto sa maalikabok na sahig ng pagawaan. Ang kanyang mukha ay gwapo, ngunit may talimatangos ang ilong manipis ang labi at ang mga mata ay may kislap ng isang taong sanay na nakukuha ang lahat ng gusto niya. Mateo yung banggit ni Daniel. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang sumpa. Ngumiti ang lalaki, isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Daniel, o dapat ko bang sabihing, ang magiting na manlililok. Naglakad si Mateo papasok, ang tunog ng kanyang takong ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. Inikot niya ang kanyang paningin sa paligid, hinawakan ang ulo ng isang estatwa ng santo na tila sinusuri ang kalidad nito at pagkatapos ay tumawa ng mahina at mapanuya. Napakalayo na ng narating mo, kaibigan. Sabi ni Mateo, ang tono ay puno ng panguuyam. Mula sa paghawak ng mundo sa iyong palad ngayon, ay humahawak ka na lang ng kahoy at papel de liha. Nakakaiyak na pagbagsak. Humakbang si Daniel paharap, inilalagay ang kanyang sarili sa pagitan ni Mateo at ng kinaroroonan ni Lia sa sulok. Umalis ka na. Wala kang kailangan dito. Wala nga ba? Tinaas ni Mateo ang kanyang kilay. Dumako ang kanyang tingin kay Lia. Nanlamig si Lia nang maramdaman ang mapanuring titig nito, malamig, malagkit at mapanganib. At ito pala ang sikat na Lia de Leon. Sabi ni Mateo, bahagyang yumuyukod sa isang pekeng pagpupugay. Nabalitaan ko ang tungkol sa kasal, isang trahedya, pero mukhang bagay kayo. Pareho kayong itinapon ng inyong mga mundo. Huwag mong babanggitin ang pangalan niya, mariing utos ni Daniel. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit naramdaman ni Lia ang panginginig ng galit sa tono nito. Ang kanyang mga kamao sa gilid ay mahigpit na nakakuyom, namumuti ang mga buko. Humalakhak si Mateo. Napakatapang mo pa rin. Akala ko ay tinuruan ka na ng leksyon ng huling pagkikita natin. Lumapit siya ng kaunti kay Daniel, ang kanyang mukha ay biglang nagseryoso at naging malupit. Huwag mong isiping nakalimutan na kita, Daniel. At huwag mong isiping ang mga iniwan mong gusot ay hindi susunod sa iyo dito. Ang mga utang ay dapat bayaran. Ang mga sikreto ay may paraan ng paglabas. Nakatayo lang si Daniel, hindi gumagalaw, tinatanggap ang bawat salita na parang mga latigo. Wala siyang ginawang depensa para sa sarili niya. Tanging ang kanyang katawan na nagsisilbing harang para kay Lia. Umalis ka na, Mateo. Ulit ni Daniel, mas mahinahon, ngunit mas mapanganib. Bago pa ako makalimot na nagpapanggap akong mabuting tao. Ngumisi si Mateo. Inayos niya ang kanyang kurbata at tumalikod. Aalis na ako. Masyadong maalikabok dito para sa panlasa ko. Pero babalik ako, Daniel. At sa susunod, hindi lang kwentuhan ang dala ko. Bago siya tuluyang lumabas, lumingon siya muli kay Lia. Ingat ka, Mrs. Minsan ang mga taong akala nating tagapagligtas ay sila palang dahilan kung bakit tayo nalulunod. Sa pagsara ng pinto, naiwan ang isang nakabibinging katahimikan. Ang hangin
ay tila naubos sa silid. Nakatayo pa rin si Daniel nakatalikod kay Leah. Ang kanyang paghinga ay malalim at mabilis. Dahan-dahang lumapit si Leah. Ang kanyang takot ay napalitan ng pagkalito at ang pagkalito ay unti-unting nagiging galit. Daniel, tawag niya. Hindi ito sumagot. Sino siya, tanong ni Leah mas matatag na ngayon. Anong ibig niyang sabihin sa paghawak ng mundo? Anong utang? Anong sikreto? Humarap si Daniel sa kanya. Ang kanyang mukha ay pagod, ang mga mata ay puno ng pakiusap. Leah, pakiusap. Huwag ngayon. Hindi mo kailangang intindihin ang mga sinabi niya. Isang masamang tao lang siya mula sa nakaraan. Masamang tao mula sa nakaraan. Ulit ni Leah, hindi makapaniwala. Pumasok siya sa bahay natin, ininsulto ka, pinagbantaan tayo, at sasabihin mo sa akin na huwag intindihin. Lumapit si Daniel at akmang hahawakan siya sa balikat, ngunit umatras si Leah. Ginagawa ko ito para protektahan ka. Sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay nagsusumamo. Mas mabuti para sa'yo na wala kang alam. Ang nakaraan ko ay akin at ayokong madamay ka sa gulo noon. Nadamay na ako? Sigaw ni Leah. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa talyer. Nadamay na ako sa sandaling pinakasalan kita. Nadamay na ako noong tiningnan niya ako na parang alam niya ang katapusan ko. Tiningnan siya ni Daniel nang may awa, ang klase ng awa na ibinibigay sa isang batang walang muwang. At iyon ang nagpasabog kay Leah. Sa tindi ng kanyang frustration, dumampot si Leah ng isang blok ng kahoy na nakapatong sa mesa. Ang kahoy na kanina lang ay maingat na nililiha ni Daniel. Sa isang marahas na galaw, inihampas niya ang kahoy sa sahig ng buong lakas. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa katahimikan. Ang tunog ng kahoy na tumama sa semento ay matalim at masakit sa tainga. Gumulong ito sa paanan ni Daniel. Natigilan si Daniel. Tumingin siya sa kahoy at pagkatapos ay kay Leah. Nakita niya ang dibdib ng dalaga na umaaalon sa galit. Ang mga mata nito ay nangingilid ang luha, hindi dahil sa lungkot, kundi sa puot, sa pagiging walang alam. Huwag mo akong tratuhing parang bata, Daniel. Ang boses ni Leah ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Huwag mo akong tratuhing parang isang babasaging manyika na kailangang itago sa dilim. Buong buhay ko, ganyan ang trato sa akin ng ama ko. Huwag mong alalahanin ito, Leah. Wala kang alam, Leah. At tingnan mo kung saan ako dinala ng proteksyon nila. Dito ibinenta sa isang estranghero. Humakbang siya palapit kay Daniel. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Mas gugustuhin ko pang harapin ang panganib nang nakadilat ang mata ko kaysa mabuhay kasama ang isang multo na hindi ko kilala. Sino ka ba talaga? Daniel, sino ka? Ang tanong ay naiwan sa hangin, mabigat at humihingi ng sagot. Tinitigan siya ni Daniel ng matagal. Sa loob ng mga matang yon, nakita ni Leah ang isang digmaan, ang pagnanais na sabihin ang totoo at ang takot na mawala ang lahat. Sa huli yumuko si Daniel. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lang nang magsalita siya. Ako ay isang taong tumatakbo, Leah. Tumatakbo mula sa isang buhay na muntik nang pumatay sa kaluluwa ko. Tumingala siya muli, ngunit sa pagkakataong ito, may pader na muling itinayo sa kanyang mga mata. Isang pader na mas mataas at mas matibay kaysa dati. At hanggat kaya ko, pagpapatuloy niya, tatakbo ako para hindi kanila maabutan. Kahit pa ang kapalit noon ay ang pagkamuhi mo sa akin. Hindi na siya naghintay ng sagot. Tinalikuran ni Daniel si Leah at naglakad palabas ng talyer patungo sa likod bahay. Iniiwan si Leah na nakatayo sa gitna ng mga nakatitig na estatwa ng mga santo kasama ang blok ng kahoy na nasa sahig, isang simbolo ng kanilang tiwala na ngayon ay may lamat na. Ang sumunod na umaga ay dumaan na may dalang katahimikang mas mabigat pa kaysa sa isang libing.
Ang talyer na dati ay puno ng tunog ng pag-asa at pagtutulungan ay naging isang malamig na kulungan. Si Daniel ay nagtatrabaho sa kanyang bangko, ngunit ang kanyang mga galaw ay mekanikal. Ang ritmo ng kanyang pagpupukpok ay walang buhay, tila ginagawa na lang niya iyon para lunurin ang ingay ng kanyang sariling konsensya. Ang kanyang mga mata ay may madilim na bilog sa ilalim tanda ng isa na namang gabing walang tulog. Sa kabilang banda, si Leah ay abala sa pag-aayos ng mga gamit sa estante. Ang kanyang mga galaw ay maingat at tahimik, iniiwasang lumikha ng anumang ingay na maaaring maging dahilan para magkausap sila. Ang distansya sa pagitan nila ay ilang metro lang, ngunit pakiramdam ni Leah ay nasa magkabilang dulo sila ng mundo. Ang tiwala ay isang babasaging bagay. Kapag nabasag, maaari mong pulutin ang mga piraso, ngunit ang mga lamat ay mananatili magpakailanman. At sa bawat sandaling hindi nagsasalita si Daniel, sa bawat minutong pinipili nitong manahimik tungkol kay Mateo, at sa nakaraan nararamdaman ni Leah na ang mga piraso ay lalong dumudurog. Bandang tanghali, isang bata mula sa kalsada ang kumatok sa bukas na pinto. Hingal na hingal ito at may hawak na isang sobreng kulay abo. "Para po kay Ginoong Daniel," sabi ng bata, sabay abot ng sobre kay Leah na mas malapit sa pinto. Bago pa man makasagot si Leah, mabilis na tumakbo ang bata palayo, tila takot na manatili ng matagal sa lugar na yon. Napatingin si Leah sa sobre. Walang pangalan ng nagpadala, walang selyo, tanging ang pangalan ni Daniel na nakasulat sa isang kaligrapiyang pamilyar, matikas pulido, ngunit may talim. Ang parehong estilo ng pananamit ni Mateo. Napatigil si Daniel sa kanyang ginagawa. Naramdaman niya ang pagbabago ng hangin. Lumingon siya at nakita ang hawak ni Leah. Sa isang iglap, ang pagod sa kanyang muka ay napalitan ng alerto. "Leah, akin na yan," sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit mabilis ang kanyang paghakbang palapit. May urgensya sa kanyang kilos na lalong nagpaalab sa hinala ni Leah. Umatras si Leah, inilalayo ang sobre. Galing ba ito sa kanya kay Mateo? "Leah, pakiusap." Iniunat ni Daniel ang kanyang kamay. "Huwag mo nang basahin. Itapon mo na lang. Itapon." Tinitigan siya ni Leah ng diretso sa mata. Ang kanyang puso ay kumakalabog sa kaba at galit. "Paano ko itatapon ang isang bagay na nagpapatakbo sa'yo sa takot? Paano ko ipipikit ang mata ko habang ang buhay natin ay unti-unting nilalamon ng mga sikreto mo?" Sa halip na ibigay, pinunit ni Leah ang dulo ng sobre. "Huwag," sigaw ni Daniel, ngunit huli na ang lahat. Inilabas ni Leah ang laman, isang kapirasong papel na may maikling mensahe. Binasa niya ito nang malakas ang kanyang boses ay nanginginig sa bawat salita. "Ang orasan ay tumitiktak, Daniel. Ang iyong taguan ay hindi tatagal. At kapag bumagsak ang mga pader, siguraduhin mong hindi madudurog ang iyong magandang asawa." Nanlamig si Leah. Ang banta ay malinaw. Hindi lang si Daniel ang target, pati siya. Ibinaba niya ang papel at tiningnan si Daniel. Ang lalaki ay nakatayo sa harap niya, nakayuko. Ang kanyang mga balikat ay bagsak na tila pasan ang buong mundo. Hindi na siya nagtangkang agawin ng sulat. Wala nang saysay. Ang katotohanan ay nakawala na. "Sino ka ba talaga?" bulong ni Leah. Ang tanong ay puno ng sakit. Dahil hindi ka isang simpleng manlililok na may nakaaway na kapitbahay. Ang mga manlililok ay hindi nakakatanggap ng ganitong klaseng banta. Ang mga manlililok ay hindi hinahabol ng mga taong nakatraje at kalesa. Huminga ng malalim si Daniel. Itinaas niya ang kanyang ulo at sa pagkakataong ito, wala nang maskara. Nakita ni Leah ang isang lalaking wasak, isang lalaking pagod na sa pagtakbo. "Hindi ako si Daniel na manlililok." Panimula niya, ang kanyang boses ay garalgal. "Ako si Daniel Alfonso. Bago ako napunta sa lugar na ito, ako ang nagmamay-ari ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng barko sa Pantalan.
Natutop ni Leah ang kanyang bibig. Daniel Alfonso. Narinig na niya ang pangalang iyon sa mga usapan ng kanyang ama at ng mga negosyante sa mga party. Isang matagumpay na negosyante na bigla na lang naglaho matapos ang isang iskandalo ng pandaraya. Isang iskandalo na pinaniwalaan ng lahat. Ikaw. Halos hindi makahinga si Leah. Ikaw ang tinutukoy nila sa dyaryo. Ang magnanakaw, ang manloloko. Hindi ako nagnakaw. Mabilis na sagot ni Daniel, ang kanyang mga mata ay nagliyab sa unang pagkakataon. Inahas ako, trinaydor ako ng taong itinuring kong kapatid. Si Mateo, siya ang gumawa ng lahat ng papeles. Siya ang naglustay ng pera. At nang magsimulang magtanong ang mga awtoridad, ako ang itinuro niya. Ang lahat ng ebidensya ay nakaturo sa akin. Humakbang siya palapit kay Leah, nagsusumamo na paniwalaan siya. Wala akong laban, Leah. Hawak niya ang mga huwes, ang mga pulis, pati ang mga kasosyo namin. Kung nanatili ako, mabubulok ako sa bilangguan para sa kasalanang hindi ko ginawa, o mas malala, papatayin nila ako bago pa ako makapagsalita. Kaya tumakbo ako mo, iniwan ko ang pangalan ko, ang yaman ko, ang buhay ko. Nagtago ako dito sa San Nicolas, kung saan walang nagtatanong, kung saan ang isang taong may kalyo sa kamay ay hindi pinaghihinalaan. Nakinig si Leah, ang kanyang isip ay nag-uunahan sa pagproseso ng impormasyon. Ang kanyang asawa ay hindi isang hamak na manggagawa. Siya ay isang milyonaryo na naging pulubi dahil sa inhustisya. Ngunit sa halip na maawa, may ibang sakit na sumiret sa puso ni Leah. Isang mas malalim na sugat. Kung ganoon, nagsimula si Leah, ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha. Kaya mo tinanggap ang kasal na ito. Natigilan si Daniel. Tumawa ng mapakla si Leah, isang tawang walang halong saya. Kaya pala, nagtaka ako kung bakit ang isang disenteng lalaki ay papayag na magpakasal sa isang disgrasyada ng lipunan tulad ko. Nagtaka ako kung bakit tinanggap mo ang pang-iinsulto ng pamilya ko. Tinitigan niya si Daniel nang may pagkamuhi. Hindi mo ako pinakasalan dahil gusto mo akong tulungan. Pinakasalan mo ako dahil kailangan mo ng disguise, kailangan mo ng isang asawa para magmukhang normal ang buhay mo dito. Kailangan mo ng isang Leah de Leon na itinakwil ng pamilya para makumpleto ang palabas mo na isa kang simpleng tao. Leah, hindi. Akmang hahawakan siya ni Daniel. Huwag mo akong hawakan. Sigaw ni Leah, umatras palayo. Ako ay naging panakipbutas ng pamilya ko para sa kahihiyan nila. At ngayon, nalaman ko na pananggalang mo lang din pala ako para sa sarili mong kaligtasan. Mayroon ba sa buhay ko na totoo, Daniel? O lahat ng ito ay gamitan lang? Ang sakit sa mukha ni Leah ay parang kutsilyong tumarak sa dibdib ni Daniel. Nakita niya ang pinsalang nagawa ng kanyang kasinungalingan. Oo, pag-amin ni Daniel sa mahinang boses. Noong una iyon ang dahilan. Nang ialok ka ng ama mo, nakita ko ito bilang pagkakataon para lalong magtago. Isang asawang may apelyido pero walang koneksyon. Perpekto para sa isang taong nagtatago. Napasinghap si Leah. Ang katotohanan ay napakapait. Pero Leah, makinig ka. Pagpapatuloy ni Daniel, ang kanyang boses ay naging mariin at puno ng emosyon. Nagbago iyon. Sa araw-araw na nakakasama kita, sa bawat oras na nakikita kitang lumalaban, para sa dignidad mo, kahit tinapakan ka na ng lahat, nakita ko ang sarili ko sa'yo. Pareho tayong itinapon. Pareho tayong inalisan ng karapatan. Lumapit siya muli, hindi na pinansin ang pag-atras ni Leah, ang pagtatanggol ko sa'yo sa palengke. Ang pag-aalaga ko sa sugat mo. Wala doon ang para sa palabas. Ginawa ko yun dahil sa loob ng mahabang panahon na puro dilim ang buhay ko, ikaw lang ang naging totoo. Ikaw lang ang naging dahilan kung bakit gusto kong manatili dito, hindi dahil kailangan, kundi dahil gusto kitang protektahan. Tinitigan siya ni Leah. Gusto niyang maniwala. Ang puso niya ay sumisigaw na maniwala. Pero ang isip niya
ay puno ng mga anino ng pagdududa. Paano niya malalaman kung alin ang totoo at alin ang kasinungalingan? Ang lalaking ito ay isang mahusay na aktor. Nagpanggap siyang mahirap sa loob ng mahabang panahon. Magagandang salita, Daniel, sabi ni Leah habang ang mga luha ay tuluyan ng pumatak sa kanyang pisngi. Siguro nga sanay kang magsalita ng ganyan sa mga boardroom at sa mga sosyalan, pero ang salita ay madali. Ang tiwala ay mahirap ibalik. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang palad. Kailangan ko ng panahon, sabi niya nang mahina. Huwag mo akong kausapin. Huwag mo akong lapitan. Dahil sa ngayon, sa tuwing tinitingnan kita, hindi ko alam kung sino ang nakikita ko, ang asawa ko o ang estrangherong gumamit sa akin. Tumalikod si Leah at mabilis na naglakad patungo sa hagdan. Ang bawat hakbang niya ay mabigat, tila hinihila siya ng bigat ng kanyang nadaramang pagtataksil. Naiwan si Daniel sa gitna ng talyer, hawak ang punit na sobre. Sa paligid niya ang mga estatwa ng mga santo ay nakatingin ng tahimik, mga saksi sa pagkawasak ng isang relasyon na nagsisimula pa lang sanang mabuo. Sa labas ang araw ay nagsisimula ng lumubog, naghahagis ng mahahabang anino sa loob ng bahay. Ngunit para kay Daniel, ang dilim ay kanina pa dumating. At sa pagbabanta ni Mateo at sa paglayo ng loob ni Leah, alam niyang ang bagyo ay hindi pa tapos. Ito ay nagsisimula pa lamang. Ang sumunod na umaga ay hindi nagdala ng kapayapaan. Sa halip nagdala ito ng isang kakaibang uri ng ingay mula sa labas. Hindi ito ang karaniwang ingay ng palengke o ang tawanan ng mga bata. Ito ay ang ingay ng mga bubuyog na nagkakagulo, isang mababagalit at mapanganib na ugong ng mga boses. Sa loob ng bahay ang distansya ni Leah at Daniel ay nanatili. Si Leah ay nakaupo sa hapag, nakatitig sa kanyang kape na matagal nang lumamig. Si Daniel ay nakatayo sa may bintana, nakasilip sa siwang ng kurtina. Ang kanyang katawan ay tensyonado na parang isang kwerdas ng gitara na malapit ng mapatid. May nangyayari sa labas. Sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay mababa. Huwag kang lalabas, Leah. Hindi sumagot si Leah. Ang galit at sakit ay naroon pa rin. Ngunit ang takot sa boses ni Daniel ay nagdulot ng panibagong kaba sa kanyang dibdib. Biglang may kumatok sa pinto. Hindi ito katok ng paggalang. Ito ay sunod-sunod na kalampag na parang nais gibain ng kahoy. Daniel, buksan mo ito. Boses iyon ni Aling Consuelo, ngunit wala ang karaniwang awtoridad o pag-aalala sa tono ng matanda. May halong takot at paninisi sa boses nito. Binuksan ni Daniel ang pinto ng bahagya. Pumasok si Aling Consuelo, hingal na hingal, hawak ang isang gusot na kopya ng Diario de Manila. Ano ito, Daniel? Bungad ng matanda sabay hagis ng dyaryo sa mesa. Ang pahina ay bumukas at tumambad ang isang malaking larawan, isang sketch ng mukha ni Daniel. Sa ilalim nito ay ang malalaking letra, ang nawawalang milyonaryo fugitive o biktima. Nalamig si Leah, nilapitan niya ang dyaryo. Nakasulat doon ang muling pagbubukas ng kaso ng pandaraya sa kumpanya ng mga Alfonso at ang mga haka-haka na ang suspek ay nagtatago sa mga probinsya o sa mga liblib na distrito ng Maynila. Kumakalat na sa buong San Nicolas. Nanginginig na, sabi ni Aling Consuelo. May nakakita sa dyaryo sa bayan. Sinasabi nilang ikaw iyan. Sinasabi nilang nagtatago ka dito para takasan ng batas. Tumingin si Aling Consuelo kay Leah, ang kanyang mata ay puno ng awa at pagdududa. At ikaw, alam mo ba ito, Hija? Alam mo bang kasal ka sa isang... Hindi niya maituloy ang sasabihin, magnanakaw. Pagtatapos ni Daniel, ang kanyang mukha ay blangko, tanggap na ang paghuhusga. Iyon ang tawag nila sa akin, hindi ba? Hindi lang yun ang tawag nila, sagot ni Aling Consuelo. Galit sila, Daniel. Pakiramdam nila,
ay niloko mo sila. Tinanggap ka nila dito bilang isang simpleng manggagawa, tapos malalaman nilang isa kang mayaman na nagtatago sa likod ng maskara. Sa tingin nila, pinagtawanan mo ang kahirapan nila. Mula sa labas lumakas ang ingay. Narinig ni Leah ang sigaw ng isang lalaki. "Lumabas ka dyan, Alfonso?" Sumilip si Daniel sa bintana. May nagtitipon ng mga tao sa tapat ng kanilang bahay. Hindi lang mga usisero, kundi mga kapitbahay na dati ay bumabati sa kanya. Ngayon, ang kanilang mga mukha ay puno ng hinala at puot. Ang impluwensya ni Mateo ay gumagapang na. Ang laso ng pagdududa ay naikalat na. "Kailangan kong lumabas," sabi ni Daniel. Kinuha niya ang kanyang jacket at isinuot ito, tila nagbibihis para sa isang digmaan. "Papatayin ka nila," sabi ni Leah, ang kanyang boses ay nanginginig. Nakalimutan niya sandali ang kanyang galit dahil sa takot. Humarap sa kanya si Daniel. Sa sandaling iyon, nakita ni Leah ang parehong lalaking nagtanggol sa kanya sa palengke, ang parehong lalaking nanggamot sa kanyang sugat. "Hindi kita idadamay dito, Leah," sabi ni Daniel ng seryoso. "Manatili ka sa loob. Kapag napaalis ko na sila, mag-impake ka. Aalis ka ngayong gabi. Dadalhin kita sa isang lugar na hindi ka mahahanap ni Mateo o ng mga taong ito." "Aalis ako?" tanong ni Leah nalilito. "Paano ka?" Ngumiti ng mapait si Daniel. "Ako ang habol nila. Kung mawawala ako, titigil sila sa paghahanap sa'yo. Babalik ako sa kung saan ako nararapat sa dilim." Bago pa makasagot si Leah, binuksan ni Daniel ang pinto at lumabas. Ang ingay sa labas ay biglang tumahimik nang makita siya, ngunit agad ding bumalik ng mas malakas. Ayan siya, ang milyonaryong nagpapanggap. Sigaw ng isang lalaki na may hawak na piraso ng kahoy. "Niloko mo kami. Akala namin isa ka sa amin." Sigaw ng isang babae. Pinanood ni Leah ang lahat mula sa siwang ng pinto. Nakita niya si Daniel na nakatayo sa gitna ng kalsada mag-isa. Ang kanyang tindig ay tuwid, hindi yumuyuko, hindi nagmamakaawa. Tinatanggap niya ang bawat insulto, bawat sumbat. Hindi siya gumaganti. Isang bulok na kamatis ang tumama sa balikat ni Daniel. Sumabog ang pula sa kanyang malinis na damit. Hindi siya kumibo. "Wala akong ninakaw sa inyo," sabi ni Daniel. Ang kanyang boses ay malakas at buo. "Nagtrabaho ako ng patas habang nandito ako. Binayaran ko ang bawat binili ko. Tinulungan ko ang sino mang lumapit sa akin." "Sinungaling," sigaw ng isa pa. "Puro kasinungalingan ang buhay mo." Nararamdaman ni Leah ang paninikip ng kanyang dibdib. Nakikita niya ang nangyayari. Ang mga taong ito ay hindi lang galit dahil sa pera. Galit sila dahil pakiramdam nila ay pinaglaruan sila. At si Daniel sa kanyang pagnanais na protektahan si Leah at ang sarili niya ay naging kontrabida sa kwento nila. Pero kilala ni Leah ang lalaking iyon. Alam niya ang init ng mga kamay nito. Alam niya ang lungkot sa mga mata nito. Oo, nagsinungaling ito tungkol sa pangalan, pero hindi ito nagsinungaling sa pagkatao. Ang Daniel na nagliliha ng kahoy, ang Daniel na nagluluto ng hapunan, ang Daniel na nag-aalaga sa kanya, totoo, ang lalaking yon. At ngayon, nakatayo ito doon, handang tanggapin ang lahat ng puot para lang mailayo si Leah sa gulo. "Aalis ka ngayong gabi," sabi nito. "Ako ang habol nila." Handa itong isakripisyo ang sarili para sa kaligtasan ni Leah. Isang matinding apoy ang sumiklab sa dibdib ni Leah. Hindi galit kundi tapang. Ang parehong tapang na nagtulak sa kanya na magtrabaho sa talyer. Ang parehong tapang na nagpatayo sa kanya matapos itakwil ng pamilya. Hindi siya isang manika na itatago sa loob habang ang asawa niya ay binabato sa labas. Binuksan ni Leah ang pinto ng malaki. Ang tunog ng mga engranhe ay umalingaw-ngaw. Lumabas siya sa sikat ng araw. Ang kanyang asul na bestida ay lumilipad sa hangin. Ang mga tao ay natigilan nang makita siya.
Si Lea de Leon ang anak mayaman ang babaeng dapat sana ay kinamumuhian din nila. Naglakad siya pababa ng hagdan, dire-diretso kay Daniel. Nagulat si Daniel nang makita siya. Lea, sinabi kong sa loob ka lang. Hindi siya pinakinggan ni Lea. Huminto siya sa tabi ni Daniel. Tiningnan niya ang mga kapitbahay, ang mga mukhang kilala niya, mga taong nakasalubong niya sa palengke. Dahan-dahan sa harap ng lahat inabot ni Lea ang kamay ni Daniel. Ang kamay ni Daniel ay marumi dahil sa tama ng kamatis at alikabok at nanginginig sa tensyon. Ang kamay ni Lea ay malinis at maputi. Nang magdikit ang kanilang mga palad, hinigpitan ni Lea ang hawak. Ipinagsalikop niya ang kanilang mga daliri. Mahigpit matibay, isang kandado na walang susi. Ang karamihan ay natahimik. Ang imahe ng dalawa, isang prinsesa at isang kriminal na magkahawak kamay sa gitna ng kahihiyan, ay isang bagay na hindi nila inaasahan. Makinig kayo. Sigaw ni Lea, ang kanyang boses na sanay sa mahihinang usapan sa tea party, ay ngayon ay may taglay na lakas na gumulat sa lahat. Husgahan niyo siya sa nakaraan na nabasa niyo sa dyaryo, sabi ni Lea habang tinititigan ng bawat isa sa mata. Karapatan niyo iyon, pero huwag niyong kalimutan kung sino ang nakasama niyo dito. Nagnakaw ba siya sa inyo? Nanloko ba siya sa timbangan? Naging masama ba siyang kapitbahay? Walang sumagot. Oo, nagsinungaling siya sa pangalan niya. Pag-amin ni Lea at naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Daniel. Pati sa akin nagsinungaling siya, pero ang pagkatao ay hindi nasusukat sa pangalan. Nasusukat ito sa gawa. Humarap siya kay Daniel, at sa sandaling iyon nakita ni Daniel sa mga mata ni Lea ang kapatawaran, hindi kumpleto, hindi madali, pero totoo. Ang nakaraan niya ay kanya, deklara ni Lea sa lahat. Ang mga kasalanan niya kung mayroon man, ay siya ang magbabayad, pero ang kinabukasan niya ay kasama ko. At kung babatuhin niyo siya, babatuhin niyo rin ako. Nanatiling tahimik ang kalsada. Ang puot ng mga tao ay naroon pa rin, pero nabawasan ang init nito dahil sa pagkalito at paghanga sa tapang ng babae. Si Aling Consuelo na nasa gilid ay napailing, ngunit may maliit na nangiti sa labi. Umuwi na kayo, sabi ni Daniel sa mga tao. Ang kanyang boses ay mas kalmado na ngayon dahil sa hawak ni Lea. Hindi ko kayo masisisi sa galit niyo, pero hindi kami aalis dito nang nakayuko. Isa-isang nagalisan ang mga tao, nagbubulungan pa rin, pero wala nang nagtangkang bumato. Ang palabas ay tapos na. Nang pumasok sila sa loob at isinara ang pinto, nanlumo ang mga tuhod ni Lea. Muntik na siyang matumba, pero mabilis siyang sinalo ni Daniel. Lea, bulong ni Daniel, yakap siya ng mahigpit. Bakit mo ginawa yon? Pwede ka nilang saktan. Tumingala si Lea. Ang mukha niya ay maputla, pero ang mga mata ay buhay na buhay. Dahil pagod na akong maging biktima, Daniel, at pagod na akong makita kang tumatakbo. Kumala siya sa yakap at tinitigan ng asawa ng seryoso. Tama si Mateo. Hindi tayo pwedeng magtago dito habang buhay. Alam na nila kung nasaan tayo. Ang dyaryo, ang mga kapitbahay. Wala na tayong safe haven. Alam ko, sagot ni Daniel. Ang lungkot ay bumalik sa kanyang mukha. Kailangan nating umalis. Pupunta tayo sa probinsya sa mas malayo. Hindi, putol ni Lea, natigilan si Daniel. Anong ibig mong sabihin? Hindi tayo tatakbo palayo. Sabi ni Lea, ang desisyon ay nabubuo sa kanyang isip habang nagsasalita. Tatakbo tayo pabalik. Babalik tayo sa Maynila, Daniel. Babalik tayo sa mundo mo. Lea, delikado. Hawak ni Mateo ang lahat. Hawak niya ang lahat dahil hinayaan mo siya. Katwiran ni Lea. Hinawakan niya ang pisngi ni Daniel. Ang kanyang hinlalaki ay pinunasan ang mantsa ng kamatis sa panga nito. May ebidensya ka, hindi ba ang kahong bakal sa ilalim ng sahig? Nakita kita nung isang gabi. Nanlaki ang mata ni Daniel. Alam mo, alam ko.
At alam kong hindi mo yon tinatago bilang souvenir. Sandata yon, Daniel. Sandata na takot kang gamitin dahil ayaw mong bumalik sa mundong yon. Huminga ng malalim si Leah. Pero wala na tayong pagpipilian. Kung gusto nating mabuhay ng payapa, ng totoong payapa hindi nagtatago, kailangan nating tapusin ito. Kailangan nating linisin ang pangalan mo. Tinitigan siya ni Daniel na parang nakakita ng himala. Ang babaeng ito, na pinalaki sa luho at karangyaan, ay mas matapang pa sa kanya sa sandaling ito. Kasama mo ako, bulong ni Daniel. Kasama mo ako ulit ni Leah. Kaya maghanda ka. Bukas hindi tayo tatakas. Bukas sasalakay tayo. Sa labas ang araw ay nagsisimula nang lumubog, ngunit sa loob ng bahay sa unang pagkakataon. Matapos ang mahabang panahon, naramdaman nilang pareho na ang tunay na umaga ay parating na. Ang pagdating ng tren sa istasyon ng Maynila ay sinalubong ng isang malakas at matinis na sipol ng singaw na nagmumula sa makina na tila isang hudyat ng digmaan. Ang makapal na itim na usok ay bumalot sa paligid amoy uling at bakal, isang matinding kaibahan sa amoy ng sariwang kahoy at barnis na nakasanayan ni Leah sa San Nicolas. Sa gitna ng nagmamadaling kumpol ng mga tao si Daniel ay nakatayo ng tuwid. Hindi na siya ang manlililok na nakasuot ng kupas na kamiseta. Nakasuot siya ngayon ng isang dekalidad na Amerikana, bagaman luma na ang estilo nito ay nagbibigay pa rin sa kanya ng isang aura ng kapangyarihan at awtoridad. Ang kanyang panga ay matigas at ang kanyang mga mata ay tila dalawang talim ng paet na handang mag-ukit ng katarungan. Hinawakan ni Leah ang braso ni Daniel. Nakasuot siya ng kanyang pinakamagandang asul na, saya ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Sa bawat hakbang nila palabas ng istasyon, nararamdaman niya ang bigat ng mga bato sa intramuros, ang lamig ng mga lumang pader na tila may mga matang nagmamasid. Handa ka na ba? Mahinang tanong ni Daniel habang tinitingnan ng asawa. Wala nang atrasan? Sagot ni Leah. Ang takot ay para lamang sa mga taong may itinatago. Tayo ay narito para sa katotohanan. Nagpunta sila sa Hotel de Oriente, isang marangyang gusali, kung saan ang mga sahig ay gawa sa marmol at ang mga pader ay napapalamutian ng mga gintong ukit. Sa loob ng kanilang silid inilabas ni Daniel ang lumang kahong bakal. Inilatag niya sa ibabaw ng mesa ang mga dokumento, mga liham ng transaksyon, mga pekeng pirma, at isang maliit na kwaderno na naglalaman ng mga totoong tala ng kumpanya. Ito ang buhay ko, Leah, bulong ni Daniel. Ang bawat numerong ito ay patunay na si Mateo ang unti-unting kumuha ng pondo ng kumpanya at ipinasa ang sisi sa akin. Ginamit niya ang tiwala ko para gawin akong panakip butas. At gagamitin natin ang mga ito para wasakin ang kanyang palasyo ng kasinungalingan. Sabi ni Leah habang tinititigan ang mga papel. Kinahapunan kinailangang umalis ni Daniel upang makipagkita sa isang dating kasosyo na nananatiling tapat sa kanya. Pinayuhan niya si Leah na manatili sa silid at huwag magbubukas ng pinto sa sinuman. Ngunit ang panganib ay may paraan ng paghahanap sa biktima nito. Isang oras matapos umalis ni Daniel, isang marahang katok ang narinig ni Leah. Sa pag-aakalang bumalik agad ang asawa, binuksan niya ang pinto. Ngunit hindi si Daniel ang nakatayo doon. Si Mateo. Nakatayo ang lalaki sa pintuan, may hawak na baston at ang kanyang labi ay nakakurba sa isang mapanuyang ng ngiti. Pumasok siya sa silid nang hindi naghihintay ng paanyaya. Ang amoy ng kanyang mamahaling tabako ay agad na sumakal sa preskong hangin ng silid. Anong ginagawa mo dito? Matapang na tanong ni Leah bagaman ang kanyang puso ay kumakalabog sa kaba. Inikot ni Mateo ang kanyang paningin sa paligid. Isang hotel. Akala ko ay masanay na kayo sa amoy ng supot ng kahoy at dumi ng kalsada. Mukhang mabilis kang nakabalik sa iyong nakasanayan, Senyorita De Leon. Huwag mo akong tawaging ganyan, sagot ni Leah.
Ang apelyidong yon ay wala ng halaga sa akin. Ako ay si Lia Alfonso. Tumawa si Mateo isang tunog na parang pagkiskis ng tuyong dahon. Alfonso isang pangalan na puno ng dumi at kahihiyan. Alam mo ba, Lia, na sa bawat gabing katabi mo ang lalaking iyon ay natutulog ka kasama ang isang kriminal. Isang takas na handang isakripisyo ang lahat, pati ikaw, para lang maisalba ang kanyang sarili. Lumapit si Mateo hanggang sa maramdaman ni Lia ang init ng hininga nito. Ang titig ng lalaki ay malagkit at mapanganib. Iwanan mo na siya, bulong ni Mateo. Bumalik ka sa pamilya mo. Maari kong ayusin ang lahat. Maari kitang ibalik sa mundo kung saan ka nararapat, isang mundo ng seda at diamante, sa halip na mabulok sa piling ng isang lalaking malapit ng mabulok sa bilangguan. Tumingala si Lia. Sa halip na makita ang takot sa kanyang mga mata, nakita ni Mateo ang isang malalim at nagyelong pagkamuhi. Ang mundo ng seda at diamante na sinasabi mo ay punong-puno ng mga taong tulad mo, Mateo. Sabi ni Lia, ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Mga taong ang tanging yaman ay ang kanilang mga gamit, ngunit ang kaluluwa ay mas marumi pa kaysa sa kanal ng San Nicolas. Huminga ng malalim si Lia at humakbang palapit na nagpabigla kay Mateo. Inaalok mo ako ng kaligtasan. Pagpapatuloy ni Lia ng may panunuya. Ang isang taong kumuha ng karangalan ng kanyang matalik na kaibigan ay walang karapatang magsalita tungkol sa kaligtasan. Mas pipiliin ko pang matulog sa tabi ng isang kriminal na may marangal na puso kaysa huminga ng parehong hangin sa isang matagumpay na lalaking tulad mo na ang bawat hakbang ay nakatapak sa buhay ng iba. Ang nangiti sa mukha ni Mateo ay unting naglaho. Ang kanyang panga ay nanigas sa galit. Napakasakit mong magsalita para sa isang babaeng itinapon na parang basura ng sarili niyang ama. Itinapon man ako, natutunan ko namang tumayo sa sarili kong mga paa. Sagot ni Lia. At sa pagkakataong ito, Mateo, siguraduhin mong matatag ang pagkakatayo mo dahil ang bagyong darating ay hindi mo kayang pigilan. Magsisisi ka sa mga salitang yan, banta ni Mateo habang mahigpit na hinahawakan ng kanyang baston. Ang tanging pagsisisihan ko ay ang hindi kita pagsampal sa sandaling pumasok ka sa pintong ito. Balik ni Lia. Umalis ka na, bago pa dumating ang asawa ko at ipakita sa'yo kung paano humawak ng pait ang isang manlililok, hindi lang sa kahoy, kundi sa mga taong kailangang tapyasin sa mundo. Sa isang marahas na galaw, itinuro ni Lia ang pinto. Wala nang nagawa si Mateo, kundi lumabas. Ang kanyang mukha ay namumula sa tindi ng kahihiyan. Sa pagsara ng pinto, napasandal si Lia sa dingding. Ang kanyang tuhod ay nanginginig. Ngunit sa kabila ng takot, naramdaman niya ang isang uri ng tagumpay. Hindi na siya ang Lia na tahimik na tumatanggap ng pangungutya. Nang bumalik si Daniel makalipas ang ilang oras, nakita niya si Lia na nakaupo sa tabi ng bintana, nakatingin sa nagdidilim na lungsod. Mateo was here, maikling sabi ni Lia. Agad na lumapit si Daniel, ang pag-aalala ay bakas sa kanyang mukha. Nasaktan ka ba? Anong ginawa niya? Umiling si Lia at hinawakan ng kamay ng asawa. Wala siyang nagawa. Sinubukan niyang wasakin ako. Pero nakalimutan niyang sa talyer mo natutunan ko kung paano maging matigas na parang nara. Tumingin si Lia kay Daniel ng may determinasyon. Handa na ang lahat para sa pulong bukas sa kumpanya. Doon natin tatapusin ang lahat. Tumango si Daniel, hinigpitan ng hawak sa kamay ni Lia. Sa labas, ang mga ilaw ng Maynila ay nagsisimulang magningning, ngunit sa loob ng silid na yon, ang tanging liwanag na mahalaga ay ang liwanag ng katotohanang malapit ng sumabog. Ang entablado ay nakahanda na para sa huling pagtutuos at walang sino man sa kanila ang nakahandang yumuko. Ang gusali ng Alfonso Shipping Lines ay nakatayo ng matikas sa tapat ng luk ng Maynila, isang dambuhalang istruktura ng semento at bakal na sumasalamin sa kapangyarihang minsang hinawakan ni Daniel. Ngunit sa pagpasok ni Lia at Daniel,
Sa malawak na lobby, hindi ang ningning ng marmol ang kanilang napansin, kundi ang bigat ng mga matang nakatingin sa kanila. Ang mga bulungan ay parang mga tuyong dahon na tinatangay ng hangin mabilis, marami at puno ng panghuhusga. Nandito ang takas. Narinig ni Leah mula sa isang clerk na nakatitig sa kanila. Hinigpitan ni Leah ang kapit sa braso ni Daniel. Naramdaman niya ang paninigas ng mga kalamnan ng asawa, ngunit ang mukha ni Daniel ay tila isang estatwang gawa sa bato, walang emosyon, walang takot, tanging determinasyon. Pagdating nila sa ikasampung palapag, kung saan matatagpuan ang silid ng mga lupon ng mga direktor, hinarang sila ng 2 security guard. Hindi po kayo maaaring pumasok, Ginoong Alfonso, sabi ng isa bagaman bakas sa boses nito ang pag-aalinlangan. May utos po si Ginoong Mateo na huwag kayong papasukin. Sabihin mo kay Mateo. Ang boses ni Daniel ay mababa, ngunit may autoridad na hindi matatanggihan na kung hindi niya bubuksan ang pintong ito, ang susunod na bubukas ay ang pinto ng korte para sa kanyang warrant of arrest. Nagkatinginan ang mga gwardiya. Bago pa sila makakilos ang pinto ng boardroom, ay bumukas at lumabas si Mateo. Nakasuot ito ng isang puting-puting Amerikana, may hawak na baso ng alak, at ang kanyang mukha ay puno ng isang mapanganib na kumpiyansa. Papasukin sila. Utos ni Mateo sabay ngisi. Gusto ko ring makita kung paano gumawa ng eksena ang isang taong wala nang natira, kundi ang kanyang kapalaluan. Pumasok sina Leah at Daniel sa loob. Ang malawak na mesa na gawa sa Nara ay napapalibutan ng mga matatandang direktor, sina Don Carlos at Don Andres, ang mga lalaking nakasaksi sa pag-akyat at pagbagsak ni Daniel. Ang katahimikan sa loob ay nakakabingi, tanging ang tunog ng pag-ikot ng bentilador sa kisame ang naririnig. Daniel? Panimula ni Don Carlos ang kanyang boses ay puno ng pagkadismaya. Bakit ka pa bumalik? Ang mga ebidensya laban sa iyo ay malinaw. Ang pagbabalik mo ay lalo lang magpapadiin sa iyong kaso. Bumalik ako para ipakita ang ebidensyang hindi ninyo nakita. 8 taon na ang nakararaan, sagot ni Daniel. Ibinaba niya ang kahong bakal sa gitna ng mesa. Ang tunog ng pagtama ng bakal sa kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid, parang isang hatol na naghihintay na mabigkas. Inilabas ni Daniel ang mga dokumento. Ito ang mga orihinal na tala ng kumpanya bago ito pakialaman ni Mateo. At ito, itinaas niya ang isang liham ay ang pirma ni Mateo sa isang lihim na account sa Hong Kong kung saan inilipat ang lahat ng pondo na sinasabi ninyong ninakaw ko. Nawala ang nangisi sa mukha ni Mateo. Puro kasinungalingan. Ang mga papel na yan ay madaling pikein, Daniel. Alam nating lahat kung gaano kakatalino sa mga ganyang bagay. Peki ba pati ang sulat kamay mo, Mateo? Tanong ni Leah habang humahakbang siya patungo sa mesa. Ang bawat mata sa silid ay dumako sa kanya. Hindi siya ang mahinang babaeng itinapon ng mga De Leon. Siya ang asawa ng isang Alfonso at ang kanyang boses ay may talim na hindi kayang balutin ng seda. Ininsulto mo ako sa Hotel Mateo. Pagpapatuloy ni Leah ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Sinabi mong kasal ako sa isang kriminal. Pero ngayon, sa harap ng mga taong ito, makikita natin kung sino ang totoong magnanakaw na dapat mabulok sa bilangguan. Tumahimik ka, babae. Sigaw ni Mateo. Ang kanyang kumpiyansa ay unti-unti nang naglalaho, napapalitan ng isang hayop na desperadong nakulong. Wala kang alam sa negosyo. Isa ka lang basurang itinapon ng sarili mong ama. Dahil sa tindi ng galit, hinablot ni Mateo ang isang pitsyel ng malamig na tubig sa mesa at akmang ihahagis ito kay Leah. Ngunit bago pa niya magawa iyon, isang mabilis na pagkumpas ng kamay ni Leah ang nauna. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Mateo. Ang tunog ng palad ni Leah sa pisngi ni Mateo
ay nagdulot ng isang matalim na dagok sa katahimikan ng silid. Natigilan ng lahat. Napahawak si Mateo sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat at kahihiyan. Ang sampal na yan ay para sa lahat ng taong niloko mo. Sabi ni Leah, ang kanyang boses ay malamig at mariin. At para sa asawa ko na ginawa mong takas sa sarili niyang buhay, hindi pa natatapos doon. Sa tindi ng poot ni Mateo, sinubukan niyang sugurin si Daniel. Ginalaw niya ang mesa ng marahas na naging sanhi ng pagbagsak ng mga silya. Ang katahimikan ng boardroom ay napalitan ng kaguluhan. "Mamatay ka, Daniel!" Sigaw ni Mateo habang pilit na inaabot ang leeg ni Daniel. Ngunit hindi na si Daniel ang lalaking madaling saktan. Gamit ang kanyang lakas na nahubog sa pagbuhat ng mabibigat na kahoy sa San Nicolas, mabilis niyang nakuha ang braso ni Mateo at binaliktad ito. Isang matunog na pagbagsak ni Mateo sa sahig, ang narinig ang kanyang mukha ay nakadapa sa malamig na marmol. Tapos na ang laro, Mateo. Bulong ni Daniel malapit sa tainga nito. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok ang mga awtoridad kasama ang abogado ni Daniel na may hawak na warrant. Ang ebidensya mula sa kahong bakal ay sapat na upang tuluyang gumuho ang mundo ni Mateo. Pinanood ni Leah at Daniel habang kinapkap ng mga pulis si Mateo at pilit na itinayo mula sa sahig. Ang dating makinis at mapuputing damit ni Mateo ay marumi na, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mukha ay puno ng takot, isang tunay na anyo ng isang talunan. Hindi pa ito tapos. Sigaw ni Mateo habang kinakaladkad siya palabas. "Daniel, isusumpa kita." Ngunit hindi na siya nilingon ni Daniel. Ang tanging tinitingnan ni Daniel ay si Leah na nakatayo pa rin ng tuwid sa gitna ng silid. Ang dibdib ay mabilis na umaaalon sa tindi ng emosyong pinakawalan. Lumapit si Daniel at hinawakan ng mga kamay ni Leah, ang mga kamay na nagtanggol sa kanya, ang mga kamay na hindi bumitaw kahit sa gitna ng unos. "Nagawa natin," bulong ni Daniel. Tumingala si Leah, ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha ng katarungan. "Hindi lang natin nakuha ang kumpanya, Daniel. Nabawi natin ang iyong pangalan." Tumingin si Don Carlos sa kanila, ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. "Daniel, kami ay naghihingi ng tawad. Nabulag kami ng mga kasinungalingan ni Mateo." Humarap si Daniel sa lupon ng mga direktor, ngunit wala nang bahid ng pagnanais na bumalik sa kanyang dating trono. "Ang kapatawaran ay madaling ibigay, Don Carlos. Ngunit ang panahon na nawala sa akin ang mga taon na nabuhay ako sa takot at dilim, iyon ang hindi ninyo maibabalik." Inakbayan ni Daniel si Leah at nagsimulang maglakad palabas. "Ang Alfonso Shipping ay inyo na muna. Ang asawa ko at ako ay may sariling buhay na dapat balikan, isang buhay na hindi nakadepende sa yaman kundi sa katotohanan." Habang bumababa sila sa elevator, naramdaman ni Leah ang pagluwag ng bigat sa kanyang dibdib. Ang Maynila ay nananatiling maingay at mausok, ngunit para sa kanya ang hangin ay mas madaling hingahan ngayon. Ang pagbagsak ng maskara ni Mateo ay ang huling hadlang na kailangang gibayin upang tuluyan silang maging malaya. Ngunit habang lumalabas sila ng gusali, isang pamilyar na karwahe ang huminto sa tapat nila. Ang bintana nito ay bumukas at tumambad ang mukha ni Eileen at Tricia, ang kanyang madrasta, at kapatid na balitang-balita na ang nangyari. Ang kanilang mga mukha ay puno ng gulat at inggit. Tiningnan sila ni Leah hindi nang may galit, kundi nang may habag. Nginitian niya sila, isang ngiting nagsasabing ang babaeng kanilang hinamak ay mas matangkad na ngayon kaysa sa kanilang lahat. At nang hindi nagsasalita, sumakay sina Leah at Daniel sa kanilang sariling sasakyan, iniiwan ang nakaraan sa likuran patungo sa huling kabanata ng kanilang paglalakbay. 8 taon na ang lumipas. Ang sikat ng araw sa San Nicolas ay nananatiling mainit, ngunit ngayon may dala itong bagong sigla. Ang dati ay maalikabok at tahimik na eskinita ay isa na ngayong masayang komunidad.
Sa sulok kung saan dati ay nagtatago ang isang sugatang lalaki, nakatayo ngayon ang isang malaki at matibay na gusaling yari sa bato at nara. Sa itaas ng pintuan may isang talyadong karatula, Alfonso at de Leon Paaralan ng Sining at Paglililok. Ang amoy ng sariwang kahoy at barnis ay nananatili pa rin, ngunit ngayon ay humahalo na ito sa halakhak ng mga batang nag-aaral ng sining. Ang yaman ni Daniel ay hindi na nakatago sa isang kahong bakal sa ilalim ng sahig. Ito ay nakabukas na para sa lahat, ginagamit upang bigyan ng pagkakataon ang mga taong tulad niya na minsan nang nawalan ng pag-asa. Si Leah ay nakatayo sa may beranda, pinagmamasdan ng buhay na kanilang binuo. Hindi na siya ang maputlang dalaga na pilit itinatago ang sarili sa likod ng mga kurtina ng mansyon. Ang kanyang muka ay may malusog na kulay mula sa sikat ng araw at ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang babaeng nakatagpo na ng kanyang kapayapaan. Inay, tingnan niyo ang nagawa ko. Isang bata si Finn na may 6 na taong gulang ang patakbong lumapit sa kanya. Hawak nito ang isang maliit na piraso ng kahoy na may ukit ng isang ibon. Ang mga mata ni Finn ay kawangis ng kay Daniel kulay abo at puno ng determinasyon. Napakaganda, Finn, sabi ni Leah habang hinahaplos ang buhok ng anak. Sundan mo lang ang daloy ng kahoy, huwag mong lalabanan ng hibla, di ba? Opo, inay. Sabi ni Itay, ang bawat kahoy ay may lihim na kailangang ilabas. Lumabas si Daniel mula sa talyer. Ang kanyang mga balikat ay mas malapad na ngayon, ang kanyang mga kamay ay may mga kalyo ng isang masipag na manggagawa, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng karangalan. Lumapit siya kay Leah at inakbayan ito, 1 kilos na puno ng nakasanayang pagmamahal. Masyado mong pinapagod ang bata, Daniel, biro ni Leah. Tinuturuan ko lang siyang maging matatag na parang Nara. Sagot ni Daniel, ang kanyang boses ay mas malalim at puno ng pasasalamat. Ang kanilang katahimikan ay nabasag nang dumating ang isang pamilyar na kalesa. Huminto ito sa tapat ng kanilang bahay at bumaba si Aling Consuelo na kahit matanda na ay nananatiling matikas at prangka. May dala siyang isang basket ng mga sariwang prutas at isang sobre na may selyong pamilyar kay Leah. May sulat para sa iyo, Leah, sabi ni Aling Consuelo habang iniabot ang basket. Galing sa lungsod, mukhang seryoso ang nagpadala. Kinuha ni Leah ang sobre. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay nang makita ang sulat kamay. Tricia, ang kanyang kapatid na 8 taon na niyang hindi nakakausap. Pumasok sila sa loob at binasa ni Leah ang sulat sa harap ni Daniel. Ang nilalaman nito ay parang isang malamig na hangin mula sa nakaraan. Isinulat ni Tricia ang pagkamatay ng kanilang ama noong nakaraang taon. Isinalaysay nito kung paano nalustay ni Eileen ang lahat ng yaman ng mga De Leon sa sugal at maling pamumuhay. Ang asawa ni Tricia ay iniwan siya para sa isang mas batang babae at ngayon ay nakatira sila sa isang maliit na paupahan malayo sa karangyaan ng Intramuros. Leah Mabamaham. Saad, sa huling bahagi ng sulat, lagi kong naririnig ang iyong tawa sa aking panaginip. Noon, akala ko ay nanalo ako dahil itinapon ka namin sa putikan. Ngunit ngayon, habang nakatitig ako sa aming walang laman, napagtanto ko na ikaw pala ang maswerte. Nahanap mo ang isang bagay na hindi kayang bilhin ng ginto. Patawarin mo ako, kapatid. Ibinaba ni Leah ang sulat. Hindi siya nakaramdam ng katuwaan sa pagbagsak ng kanyang pamilya. Nakaramdam siya ng isang malalim na lungkot para sa mga taong nabuhay sa kasinungalingan. Anong gagawin mo? Tanong ni Daniel habang hawak ang kanyang kamay. Wala. Sagot ni Leah ng may kapanatagan. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng paghihiganti. Minsan sapat na ang makita ng mga taong nanakit sa iyo
na hindi kanila nagawang sirain. Ang pananahimik ko ay ang aking sagot. Tumango si Daniel. Alam niyang ang sugat ni Leah ay tuluyan ng naghilom. Nang gabing iyon habang ang buwan ay maliwanag na nakatitig sa San Nicolas, naupo sina Leah at Daniel sa kanilang beranda. Ang tunog ng mga insekto at ang malayong awit ng isang kalesa ay tila isang uyayi para na sa kanila. Leah, tawag ni Daniel, inabot niya ang kamay ng asawa. Sa kanyang palad ay may isang maliit na singsing, hindi ito yari sa ginto o diamante, kundi sa isang pambihirang uri ng matigas na kahoy na may nakaukit na maliliit na rosas. 8 taon na ang nakalilipas mula nang ibigay ka sa akin bilang isang parusa. Sabi ni Daniel, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, pinatutunayan mo sa akin na ikaw ang aking pinakamalaking gantimpala. Pinakasalan kita noon dahil kailangan ko ng proteksyon. Gusto kitang pakasalan ngayon dahil ikaw ang aking buhay. Isinuot ni Daniel ang kahoy na singsing sa daliri ni Leah. Leah Alfonso, pipiliin mo ba akong muli? Sa harap ng mundo nang walang tago, nang walang takot. Tumulo ang isang luha ng kaligayahan sa pisngi ni Leah. Pipiliin kita sa bawat pagsikat ng araw, Daniel. Pipiliin kita sa gitna ng unos at sa ilalim ng payapang langit. Dahil sa piling mo nahanap ko ang tunay kong pangalan. Nagdikit ang kanilang mga noo, isang tahimik na panata na mas matibay kaysa sa anumang dokumentong pinirmahan sa ilalim ng batas. Ang pag-ibig na nagsimula bilang isang malupit na biro ay naging isang alamat ng katatagan at dangal. Sa labas, ang mga tao ng San Nicolas ay nagpapatuloy sa kanilang buhay, panatag sa kaalamang sa gitna ng kanilang munting distrito, may isang tahanang nakatayo na hindi kayang gibain ng anumang bagyo. Isang tahanang binuo mula sa mga lamat ng nakaraan, pinatibay ng katotohanan at pinaganda ng isang pag-ibig na walang katapusan. Ang kwento ni Leah at Daniel ay natapos na, ngunit ang kanilang pamana ay mananatiling nakaukit sa bawat piraso ng kahoy na kanilang nilililok. Isang paalala na ang tunay na halaga ng tao ay hindi matatagpuan sa yaman, kundi sa tapang na piliin ang pag-ibig sa kabila ng lahat.